Sumugod ang mga paa. Gamitin ang isip para kontrolin ang hangin. Gamitin ang hangin para palakasin ang lakas. Ang bilis ng suntok mo ang magdedesisyon kung mananalo ka o matatalo. Ang suntok kong ito kumpara sa iyo noong ikaw ay pangalawa sa aming magkakapatid. Kumusta? Pwe, ganun pa rin, walang kwenta. Kaya pala natalo ka noon sa mga Hapones. Nakipagtanan pa sa kanila ang asawa mo. Napahiya mo ang lahat ng ating mga ninuno. Guodong, pumasa si Xiaowan sa paunang pagsusuri ng martial arts tournament. Mayaman na kayo ngayon. At nagtayo pa ng ganito kalaking dojo. Tingnan mo, maaari bang mabayaran na ang bayad sa pagiging sparring partner ko sa mga nakaraang taon? Pinapayagan kitang maging sparring partner ko dahil lamang sa kamatid kita. Sa buong buhay mo, hindi ka pa nakapagsanay sa ganito kagandang dojo, di ba? At humihingi ka pa ng bayad sa akin? Guodong, pinsan mo pa rin, si Xiaowan. Wala akong kamag-anak na walang kwenta tulad ninyo. Tay, nakuha ko na ang abiso para sa martial arts tournament. Tay, ayos ka lang ba? Chen Guodong, bakit mo sinaktan ang tatay ko? Xiaowan, ayos lang ang tatay mo. Ako ang lumapit sa kanya para maging sparring partner. Kailangan mo ng pera para sa martial arts tournament. Sparring partner ang kailangan? Ako na. Pinsan, isang batang babae ka lang. Huwag kang magpakapalalo. Isang daliri ko lang. Kayang-kaya kang. Guodong. Chen Dai. Anong ginawa ninyo sa anak ko? Matibay naman si Chen Guodong. Anong mangyayari sa kanya? Ikaw, ang ganda-ganda mong babae. Kapag may nangyari kay Guodong, ang buhay ninyong mag-ama ay hindi sapat para bayaran iyon. Inay, ayos lang. Hinihingi lang niya ang bayad sa pagiging sparring partner para maipadala ang anak niyang babae sa martial arts tournament. Ang ganda-ganda mong babae. Dapat nasa bahay ka lang naghihintay ng mapapangasawa, nagsasanay ka pa ng martial arts. Si Guodong lang ang makakapagdala ng karangalan sa pamilya Chen. Kung magsasanay ako ng martial arts o hindi, wala kayong pakialam. Ang pinaghirapang bayad ng tatay ko bilang sparring partner, bakit nyo hindi ibigay? Bakit? Dahil galing ka sa basurang dojo at produkto ka ng basurang turo. At dahil ang tatay mo ay kilalang-kilala sa Chen Family Village bilang isang talunan. Umalis ka na, anak. Tay, Xiaowan, okay lang ako. Kung sakali, hindi na ako iinom ng gamot sa huling kalahati ng taon. Gamitin mo itong pera para sa pamasahe at mag-focus ka na lang sa kompetisyon. Tay. Baka hindi na lang ako sumali sa kompetisyon. Anong sinasabi mo? Kasalanan ko itong lahat. Wala akong kwenta. Talagang wala akong kwenta. Natalo sa mga Hapon. Hindi ko na kayang panatilihin ang nanay mo. Kaya ikaw ay napilitang sumama sa akin at gutom at lamig ang dinanas. Kahit ang martial arts uniform na suot mo, galing lang sa mga pinagtapunan ng iba. Tay, para sa akin bayani ka. Noon, ikaw lang ang may lakas ng loob na hamunin ang mga Hapon. Mula nang matalo noon, hindi na ako makatingin sa mata ng iba sa baryong ito. Pero iba ka anak. May pambihirang talento ka. Isang martial arts genius na bihira sa 100 taon. Gagawin ko ang lahat, kahit ibuwis ang buhay ko, para maipadala ka sa kompetisyon, magbigay karangalan sa pamilya, at maghugas ng kahihiyan. Kahit mamatay ako, hindi ako papayag. Tay, Hi! Hi!
Ito na ba ang pinakamalakas sa inyo sa Daksha? Wala man lang isang kayang lumaban sa inyo. Ang martial arts nyo, basura sa mga basura. Pwede ba akong dumalaw sa kanya sandali? Hindi pa man nakakatatlo. Walang kwenta. Kung napahiya ka na ng ganito, mas mabuti pang mamatay ka na lang. Maghiwalay na tayo, salanta. Umalis ka. Bulag lang talaga ako noon. Kaya nahulog sa isang tulad mo. Tay! Sasali ako sa kompetisyon para magbigay karangalan sa iyo. Papanagutin ko ang lahat ng humamak sa atin. Mabuti, mabuti. Kahit gaano kahirap, itutuloy ko pa rin na maipadala ka sa Grand Martial Arts Tournament para magningning ka. Kailangan din nating bilisan ang pagtatayo dyan. Ay! Si Tio pala ito! Bakit ba't ang bilis-bilis mong kumita ng pera? Ipapadala mo ang anak mong babae sa martial arts tournament? Para mamatay ba? Chen Guodong, ano na naman ang gusto mong gawin? Ay, hindi ba't magkakapamilya tayo? Siyempre, narito ako para tulungan kayo. Ayos ah. Walang anuman. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat sa inyong lahat. Itong truck ng mga ladrilyo, kung nasira, 2 araw kong sahod ang katumbas noon. Narinig kong pumasa si Xiaoling sa preliminaries ng martial arts tournament. Ito ang aking health insurance reimbursement noong nakaraang buwan. Konting tulong lang ito, tanggapin ninyo. Hindi pwede. Tanggapin mo na. Salamat. Wala kaming masyadong pera sa aming pamilya. Meron lang kaming sariwang itlog mula sa manok sa bakuran. Ibigay mo kay Xiaoling para pampalakas ng katawan. Ito ang damit ng anak kong babae noong sumali siya sa kompetisyon noong nakaraang taon. Sana magamit pa ito ni Xiao Wan. Kailangan mong ipagmalaki ang iyong ama. Xiaowan, tandaan mo, ang paglalakbay mo mula sa bundok papunta sa martial arts tournament, ang daang ito ay binuo ng ating mga kababayan ng paunti-unti para sa iyo. Tandaan mo ang utang na loob na ito. Tiyak na ako ang magiging pinakamalakas sa buong mundo. Magbibigay ng karangalan sa aming pamilya at babalik upang gantihan ang bawat isa sa inyo. Mabuting bata. Naghihintay kaming lahat sa iyong pagbabalik upang ipagmalaki ang iyong ama at para maibsan din ang kahihiyan ng ating mga ninuno sa nakalipas na 10 taon. Xiaowan. See you na. Lumalabas na ang mandirigma, Chen Xiaowan. Tay, nakita mo ba? Nagawa ko. Natalo ko ang lahat.
Ako ang pinakamagaling sa buong mundo. Hindi, imposible. Paano may ganito kabilis na suntok at galaw? Mula nang mag-aral ako ng martial arts, hindi pa ako nakakita ng taong ganito kagaling. Lampas na ito sa limitasyon ng bilis at lakas ng tao. Baka gumamit ng ilegal na paraan ng atletang ito bago ang laban. Kaya umabot ang kanyang lakas sa limitasyon ng tao sa maikling panahon. Kung ganun nga, siya ang kahihiyan ng martial arts ng Daksha. Ipaalam sa lahat. I-secure ang mga resulta at ranking. Blood at urine test para sa lahat. Ipagpaliban ng 24 oras ang paglalabas ng final results. Kung nanalo ang mandirigmang ito sa pamamagitan ng paglabag, palalayasin ko siya, permanenteng banned. Pero kung sa tunay na kakayahan niya, sinira niya ang limitasyon ng katawan ng tao at itinaas ang antas ng martial arts ng Daxia, pupuntahan ko siya ng personal at iaalay ang korona ng pinakamagaling sa mundo. Kumusta, Ginang Chen? Ako ay kumakatawan sa pamilya Shu upang anyayahan ka ng formal na maging endorser ng lahat ng produkto ng aming grupo. Ito ay isang kontratang nagkakahalaga ng 100 milyon. Pakitingnan mo. Mag-endorso para sa pamilya Shen? Oh, Sigurado ka bang ako ang hinahanap mo? walang pagkakamali. Ang iyong pagganap sa paligsahan ng martial arts ay talagang kahanga-hanga. Maniwala ka sa akin. Talagang gagawin kitang isang maalamat na babaeng mandirigma ng panahong ito. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang numero 1 sa Daxia at magiging ang numero 1 sa buong mundo sa hinaharap. Pero, ang resulta ng paligsahan ay ilalabas pa lamang makalipas ang 24 na oras. Paano mo nasabing ako ang magiging numero 1? Huwag kang mag-alala. Kung ikaw ay magiging pangalawa, walang sinuman ang maglalakas loob na maging una. Ito ang convoy na inihanda ko para sa iyo. Umuwi ka muna. Kapag natapos ko na ang mga dapat asikasuhin dito, talagang pupunta ako sa Barangay Chen upang dumalaw sa inyong tahanan. At maghahandog ng aking pagbate. Sina. Ngayon ay ang araw ng pag-anunsyo ng resulta ng paligsahan ng martial arts. Ito rin ang araw ng taunang pag-aalay ng Barangay Chen sa mga ninuno. Inaanyayahan ang bawat pamilya sa Ancestral Hall para magdiwang. Ang Barangay Chen ay sagana sa talento. Sa loob ng 1,000 taon, maraming henyo sa martial arts ang lumabas dito. Ngayong taon, ang bawat pamilyang sumali sa antas panlungsod o mas mataas na paligsahan ng martial arts ay makakatanggap ng 10,000 piso. Makalipas ang 3 usok ng insenso, ang ranking sa paligsahan ng martial arts ay ihahayag sa buong mundo. Kung ang ating mandirigma mula sa Barangay Chen ay mabibiyayaan na makapasok sa mga nangungunang pwesto, siya ay tatanggap ng mga sumusunod na gantimpala. Pangatlong pwesto, 100,000 piso. Pangalawang pwesto, 500,000 piso. Ang kampyon? Ang magiging pinakamagaling sa buong mundo ay tatanggap ng 1,000,000 piso, kasama ang karapatan na maging susunod na kapitan ng barangay. Ang Ancestral Hall ng Pamilya Chen. Bawal pumasok ang mga henyo at aso. 10 taon na ang nakalipas. Sa labas mismo ng isang Ancestral Hall, tinambangan ka ng isang grupo ng mga batang Hapon. At nagkanda utak-utak ka sa takot. At may mukha ka pang bumalik dito? Kuya, ngayon, ilalabas ang resulta ng Martial Arts Assembly. Gusto kong magsunog ng insenso para kay Xiaowan. Sana ay makamit niya isang magandang ranggo. Ahaha! Si Chen Xiaowan? Kung makakakuha man ng ranggo si Chen Xiaowan pag ang baboy ay lumipingpad, ang anak kong lalaki, si Guodong, ang tunay na pangunahing kandidato para magwagi sa mundo ng martial arts. Sa totoo lang, sa paligsahang ito ng martial arts, sobrang galing ng ipinakita ni Guodong. Tinalo niya ang nagwagi noong nakaraang taon. Ang galing! Talagang hindi tayo binigo ni Guodong. 1 dekada na ang lumipas. Sa wakas, maipagmamalaki na natin ang sarili natin. Makakahinga na tayo ng maluwag. Hoy Guodong, Ang siyang tunay na haligi ng aming angkan. Hindi tulad ng ilan, walang silbi, hanggang sariling anak na babae ay ginawan pa ng masama. Pinapunta ang isang babae para makipagpaligsahan sa mga lalaki.
malamang mabubugbog at magiging lumpo. Si Xiaowan ay isang henyo sa martial arts mula pagkabata. Pagkatapos ng isang insenso, ang kanyang pangalan ay siguradong lalaganap sa buong mundo ng martial arts. At mababawi pa ang titulo ng pinakamalakas sa buong mundo. Huwag kang magpahiya dito. Basura! Dapat kang magpakita ng itsura ng isang basura. Ako ay isang basura. Kaya ang anak kong babae ay tiyak na basura rin. Sapul, buti nga sa'yo, basura. Huwag mong sisihin ako kung wala akong itira sa'yo. Kung gusto mo talagang magsunog ng insenso, dumaan ka sa pagitan ng mga hita ko. Kung hindi, ikaw at ang anak mo, sa natitirang buhay ninyo, huwag nang mangarap na makapasok sa Ancestral Hall. Pwede akong hindi pumasok sa Ancestral Hall, pero ang anak kong babae, kailangan niyang makapasok. Gawin ko na ito para kay Xiaowan. Haha, halika tingnan ninyo. Ang dating pinakamalakas sa Daxia, ngayon ay nagpapakita ng pagdausdos sa pagitan ng mga hita. Ha ha ha. Ha ha ha. Ngayon, maaari na ba akong magsunog ng insenso para kay Xiaowan? Sunog ng insenso, ulol. Ang anak mong babae ay may kasalanan. Isang malaking pagkakasala. Kaya kayong mag-ama ay dapat alisan ng karapatan sa angkan. Anong kasalanan ang nagawa ng anak ko? Hindi pa alam ng lahat, di ba? Ang dahilan kung bakit naantala ang pag-aanunsyo ng resulta ng paligsahan ay dahil sa kanyang anak na babae. Nakipagsabuatan siya sa dayuhang puwersa at pinaghihinala ang gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya lahat ng mga kalahok ay kailangang sumailalim muli sa pagsusuri. Ano? Gumamit ng droga? Ayon sa aking coach, ang bilis ng kanyang suntok ay higit sa karaniwan. Kung hindi yun dahil sa droga, ano pa? Ngayon, ang pinuno ng martial arts ay handa nang ipagbawal si Chen Xiaowan ng tuluyan. Ano sa palagay ninyo? Dapat bang palayasin ang ganitong klaseng tao mula sa Chen Village? Hindi. Imposible yon. Chismis lang yan. Matibay ang ebidensya. Tingnan natin kung paano ka magdadahilan. Tingnan ninyo itong si Chen Xiaowan, ang lapit-lapit sa lalaking ito. Tiyak, may hindi tamang relasyon sila. Tama. Walang hiya. Isang malaking kahihiyan para sa aming nayon. Ang ama ay isang duwag. Ang anak naman ay nagbebenta ng aliw. Talagang magkamukha ang mag-ama. Kaya pala ang anak mo ay laging kasama ng mga lalaki. Akala ko ba ay nag-aaral ng martial arts? Pero ang totoo, nanliligaw lang pala ng lalaki. Hindi ganoon. Hindi gagawin ni Xiaowan yon. Noong 10 taon na ang nalipas, DEITI 2W. Matinding pagkatalo ang dinanas mo sa mga dayuhang mandarambong at ikinahiya ka ng lahat. Ngayon, makalipas ang 10 taon, ang anak mo ay nakikipagsabwatan pa rin sa dayuhan. Mga hayop ba kayong mag-ama? Layas. Liz. Punong barangay, iminumungkahi kong palayasin ang dalawang ito mula sa Chen Village upang mapanatili ang kapayapaan. Halika, kunin mo ang talaan ng angkan. Buburahin ko na ang kanilang mga pangalan. Sabi nga ng kapitan, kapag may mali ang anak, kasalanan ng ama. Itong mag-ama, gumawa ng napakasamang bagay. Sa tingin ko, tiyak na kulang pa ang mabuting gawa ng mga ninuno. Ang puntod na ganito, kung mananatili sa barangay Chen, sira ang swerte ng lugar. Tama. Tama nga. Ang puntod ng ninuno na nagpalaki ng ganoong klaseng hayop, hindi karapat-dapat manatili sa barangay Chen. Hukayin at itapon sa labas ng barangay. Oo, walang dapat iwanang masasamang tao. Huwag. Ang mga magulang ko, mahigit 20 taon nang nakalibing. Nakikiusap ako sa inyo, huwag ninyong gambalain ang kanilang kapayapaan. Ako ang may kasalanan. Kung may sisihin kayo, ako na lang. Handang-handa akong matanggal sa angkan. Nakikiusap ako sa inyo, bigyan ninyo ng ugat ang anak kong babae. Mga kababayan, tingnan ninyo, ang insenso, halos kalahati na ang naubos. Malapit nang maipahayag ang resulta ng pagpupulong. Nakikiusap ako, maghintay pa kayo sandali. Kapag bumalik si Xiaowan, magbibigay ako ng paliwanag sa lahat. Maghintay? 10 taon na kaming naghihintay. Pagkatapos ng pagkatalong iyon, kaming lahat na narito, sino ang nakaranas ng kahit isang araw na payapang buhay? At ang hinihintay namin ngayon, eskandalo ng anak mong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. At saka, nakikipag-ugnayan ng anak mo sa mga tagalabas. Kahit bumalik man siya, hindi siya papapasukin sa Ancestral Hall. Baka may dalang sakit.
Anong ginagawa mo? Chen Dahai, gusto mong manapak? Nagawa ng anak mo? Ayaw pang pag-usapan? Kapitan, mga kababayan, noong labanan 10 taon na ang nakalipas, tinalo ako ng kaaway dahil sa patibong. Pero nakikiusap ako sa inyo dahil sa maraming taon kong pagtanggol sa Barangay Chen. Bigyan ninyo ako ng pagkakataon, hintayin nating bumalik si Xiaowan. Talo ay talo. Kahit na tinambangan ka, kulang pa rin sa kakayahan. Walang kwentang tao ka. Hindi lang habang buhay ang hindi karapat-dapat sa kapatawaran, kundi kahit sa kamatayan ay nahihiya sa mga ninuno. At saka, may ganyang klaseng anak ka pa. Walang kwentang tao ka. Kung hindi lang dahil kamag-anak kita, sa bawat pagkikita natin, babatuhin kita. Pwede akong magpakamatay pero nakikiusap ako sa inyo, hintayin nating bumalik si Xiaowan. Ang buhay ko, si Chen Dahai, maibabayad ko sa inyong lahat. Kung gusto mong mamatay sa Barangay Chen, tanungin mo muna kung karapat-dapat ka. Tama na. Dahil sa maraming taon mong paglilingkod sa Barangay Chen, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Noong nakaraang 10 taon, nagkalat ang iyong dugo sa Ancestral Hall. Matinding natalo ka ng isang batang Hapones na mandirigma. Ang leong ito, saksi ito sa pinakamabigat na kahihiyan ng Barangay Chen. Hanggang ngayon, naaalala ko pa kung paano dumura ang Hapon sa kanya. Kung magagawa mong durugin ito gamit ang iyong kamao, pansamantala naming patatawarin ka. Maghihintay tayong lahat sa pagbabalik ni Xiaowan. 200 libra ang bigat ng leong iyan. Paano madudurog iyan ng kamao? Kung siya noong 10 taon ang nakalipas, baka may pag-asa pa. Pero ngayon, wala na siyang silbi. Chen Dahai, napabayaan mo ang iyong katawan. Kung hindi ka magpapahinga ng maayos, hindi tatagal ang katawan mo ng ilang taon pa. Siya, kaya ko ito. Pangulo, walang problema sa mandirigmang ito, at ang bilis ng kanyang suntok, hindi lang nito nabasag ang record ng mga mandirigma ng Daxia, kundi pati na rin ang world record. Ipagbigay alam agad. Isang henyo sa martial arts ang sumulpot. Opo. Ano? Ang bumasag sa world record, ang pinakamagaling sa buong mundo, ay nasa ating lungsod at probinsya. Ano? Ang pinakamagaling sa buong mundo ay nasa ating bayan at bumasag pa sa world record. Maghanda ng sasakyan. Pupunta ako sa Barangay Chen. Dumating na tayo sa loob ng 10 minuto sa Ancestral Hall ng Barangay Chen. Sige, bilisan mo pa. Papa, malapit na akong umuwi. Ang lahat ng nawalang paggalang at karangalan ay isusuli ko ring lahat. Sandali lang. Kung hindi mo masira ang leon na bato, ano ang gagawin mo? Bahala ka. C. Narinig ninyo lahat. Kung hindi niya masira ang leon na bato, suntok lang. Sasabog ang bungo niya. Itatali siya sa labas ng Ancestral Hall 3 araw at 3 gabi para mabawi ang kahihiyan. Ano ang masasabi ninyo? Si. Gatong na gatong. Hindi ka nagkain. Ang baboy ko sa bukid, mas malakas pa sa lakas mo. Talento talaga ang talento. Ang pinakamagaling sa buong mundo ngayon, baka hindi tunay ang pagkakuha. Umalis ka na, Dai. Huwag kang magpahiya dito. Kalahating oras na ang lumipas. Tio, congratulations. Nabali ang kalahati ng tainga. May kalahating oras pa. Tingnan ko kung gaano pa katagal ang tibay mo. Ay, nagdugo. Lumayo kayo. Ang anak niya ay hindi malinis. Ang dugo niya baka marumi rin. Talento talaga ang talento. Huwag mong hayaan ang dugo mo na dumihan ang Ancestral Hall ng Chen. Sa tingin ko, hindi na kailangan ng kalahati ng incense stick. Sayang lang ang oras. Ipapadala ka na ngayon. Magandang paglalakbay. Tio. Tigilan mo! Donasyon para sa Ancestral Hall ng Chen. Chen Xiaowan, bumalik na siya? 100 kilo ang bigat ng leon na yan. Isang kamay lang.
Nabasag niya. Gago. Mukhang buo pa sa labas yung leon, pero sa loob, nabasag na ng lakas ng loob ko. Sinwerte lang siya. Chen Xiaowan, may mukha ka pang bumalik? Nakipagpaligsahan ka sa pag-inom ng gamot? Bakit hindi ka namatay? Anong pag-inom ng gamot? Ano pa ba ang pinagkukunwari mo? Traitor ka, walang utang na loob, walang awa, walang dangal. Mangungurakot ka, ikahihiya mo ang mga ninuno. Sang-ayon ng buong barangay Chen na ikaw at ang walang kwentang tatay mo ay tanggalin sa talaangkanan. Huwag nang bumalik sa baryo. Tama, mga walang kwentang tulad mo, kahihiyan lang kung mananatili sa amin. Wala akong ginawang labag sa aral ng mga ninuno. Sumali ako sa paligsahan ng martial arts para magbigay karangalan sa angkan. Chen Dahay, ito ba ang napalaki mong anak? Taksil at sinungaling. Dali, dalhin mo na yung anak mong ito at umalis kayo sa barangay Chen. Layas, Layas. Leyes. Xiaowan, kasalanan ko. Nadamay ka sa kahinaan ko. Mabuti naman at alam mo, matanda. At saka, dahil hindi mo nabasag ang leon, dapat kang magpakamatay sa harap ng templo bilang paghingi ng tawad sa mga ninuno. Chen Gudong, pamangkin mo ang tatay ko. Naglingkod siya ng walang bayad sa gym mo ng napakatagal. Gusto niyo ba siyang pilitin na magpakamatay? Tulong ang tawag doon. Kung hindi dahil sa kabutihan ng puso namin, hindi kayo mabubuhay hanggang ngayon. Tama, walang utang na loob, ng away pa. Dapat kayong bitayin, mga walang utang na loob. Ito ang ipinangako ni Chen Dahay. Huwag kang umatras. Huwag mong sisihin ang kapatid mong ito. Ikaw ang nagpalaki sa anak mong ito. Ikaw ang pumirma sa waiver. Hindi mo nabasag ang leon na ito. Bayaran mo ng buhay. Isang leon lang na 500 kilo ang bigat. Ako ang babasag para sa tatay ko. Kung mababasag ko ang leong ito, patunay ba ito na may tunay akong kakayahan? At pakakawalan niyo na ang tatay ko? Walang pananggas sa loob na gaya ng sa anak kong lalaki ang leong ito. Ikaw pa? Munting paslit? Makakabasag nito? 500 kilo ang bigat ng leong ito. Tulad lamang ng isang lalaking mandirigma ang makakabasag nito. Babae ka lamang. Tingnan natin kung paano mo gagawin. Sinong nagsabing mas mahina ang babae sa lalaki? Ang leong nabasag ni Chen Gudong, kaya ko ring basagin. nababaliw ka na ba? Akala mo ba dahil nakapag-aral ka ng mga teknikang pampaganda lang, makakapantay ka na sa lalaki? Para lang magyabang, wala ka ng hiya. Ikaw? Napakadali naman ng leong ito. Kung magaling ka, basagin mo yon. Yan ang gong na ginamit ng matalo ng ama mo sa mga Hapones 10 taon na ang nakalipas. Ano? Kaya mo ba? Ang gong na ito ay may 1,000 taon ng kasaysayan. Kahit na ang pinakamatigas na bato sa buong mundo ay mas matigas pa rito ng 100 beses. Tingnan natin kung anong kayang gawin mo. How? Kung magagawa ko ito ngayon, ako si Chen Xiaowan, maari na ba ninyong pabayaan kami ng aking ama? At kami mananatili sa barangay Chen? Nababaliw ka na. Kahit na ang mismong kampyon ng martial arts walang magagawa sa gong na ito. Paano mo magagawa? Tama. Kung mababasag mo ang gong na ito, ipapadala ko ang aking inahing baboy sa dojo para magsanay. Haha, mukhang nabaliw ka na sa mga lalaki sa labas. Ni hindi mo na alam ang sarili mong kakayahan. Xiaowan, huwag mong pilitin. Huwag kang mag-alala, tatay. Ang anak ni Chen Dahay ay hindi walang kwenta. Habang nandito ako, walang makakagalaw sa'yo. Kahit aso kayang magsalita ng matatapang. Paano kung hindi mo mabasag? Ano ang gusto ninyong gawin? Kailangan mong ibigay ang lahat ng titulo ng lupa at bahay ninyo sa pamilya namin, kay Guodong. Siya ang tunay na pag-asa ng Chen Jiakon. Gusto kong magluhod ka kasama ng walang kwentang tatay mo at magtungo ng 3 beses sa amin. Tapos humingi kayo ng tawad sa buong nayon. At hukayin ninyo ang mga buto ng inyong ninuno at magpakalayo-layo kayo sa Chen Jiakun. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko babasagin ang gong na ito. Meron na. Isang maliit na bato lang na parang butil. Gusto mong basagin ang libu-libong taong gong? Ano ba, nagbibiro ka? Mukhang ang babae, kapag hindi nag-asawa at nag-anak, nagiging katulad ni Chen Xiaowan, ang cute-cute. Haha, nakakahiya pa ring magsabing martial artist siya. Sa tingin ko, sa labas, dancer ka lang, no? Magkano ba ang singil mo para maghubad ng isa? Bakit hindi ka magsayaw para sa amin? Pag maganda, dagdagan namin ng bayad. Parang itlog na tumama sa bato. Hindi mo kayang gawin.
Ipapakita ko sa iyo ang agwat sa pagitan natin. Hindi, imposible. Ang libu-libong taonggong na ito ay nabasag ng isang maliit na bato. Ang lalim ng kanyang kapangyarihan, hindi pa naririnig mula noon. Baka ang kanyang kapangyarihan ay umabot na sa antas ng pinakamalakas sa buong mundo. Ngayong nabasag ko na ang gong, sino pa ang maglalakas loob na apihin at insultuhin ang aking ama sa harap ko? Sino pa ang magsasabing, wala kaming karapatang manatili sa Chenjiakun? Anong world's number 1? Paano nangyari yon? Si Chen Xiaowan ay babae lang. Xiaowan, sa martial arts tournament na ito, kumusta ang naging performance mo? Wala pang final results. Pero, malamang, pasok ako sa top 3. Hindi nga, 10 taon nang hindi nakakapasok ang aming barangay sa top 3. Ngayon kaya, sa isang babae, tayo aasa para umangat. Huwag kayong padadala sa babaeng ito. Isang babae lang yan. Paano niya mababasag ang pinakamatibay na gong sa mundo? Ito na nga ang patunay na uminom siya ng pampalakas. Sabi ko na nga ba, napakagaling para sa isang babae. Nandito pa ang ating ninuno. Nagdaya ka? Hindi ka ba natatakot sa kidlat ng langit? Hindi ako natatakot sa kidlat ng langit. Hindi ako uminom ng pampalakas. Huwag kang magkunwari. Huwag kang magkunwari. May ebidensya na ako laban sa'yo. Tingnan ninyo. Ito ang patunay ng pakikipagtalik niya sa ibang lalaki. Ito si Xu Shoufu. Hinahanap niya ako para pirmahan ang kontrata bilang endorser. Si Xu Shoufu, siya ang pinakamayaman sa buong Dasha. Ikaw ang hahanapin niya para mag-endorse? Nagsisinungaling ka nang walang hiya. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo yan. Tumawag ka sa kanya. Patunayan mo. Ano ba ang ma-endorse niya? Hanggang ngayon, nagsisinungaling pa rin. Nagmamadali akong umuwi. Hindi ko na itala ang numero niya. Pero sabi niya, malapit na siyang dumalaw dito. Kanina, sakay ako ng sasakyang ipinadala niya para sunduin ako. Parang nakita ko nga ang isang BMW. Iyon pala ang naghatid kay Xiaowan. Boss Shu, para kay martial artist Chen Xiaowan, naghanda kami ng 30 milyong pisong cash, daan-daang pirasong ginseng, at 12 ng pambihirang kayamanan. Pakitingnan po. Kulang. Si Chen Xiaowan ang number 1 sa mundo. Dapat siya'y tratuhin ng may pinakamataas na paggalang, doblehin ang mga handog, at ipaghanda mo ako ng 10 luxury cars. Pupunta ako agad sa Barangay Chen. Hoy, BMW! Bilyonaryo ako! Paano ako magmamaneho ng ganong sira-sirang kotse? Malamang yung matandang nag-aruga sa'yo ang nagpadala niyan, di ba? Eksakto. Ni hindi mo alam ang telepono. Ano pa ang i-endorso mo? Mag-endorso ka ng manok na tumatakbo sa bundok para ipagbili? Ha ha ha, Chen Xiaowan. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsisisi. Mahigit kalahati na ang naubos ng insensong ito. Malapit nang i-anunsyo ang resulta ng paligsahan ng martial arts. Pagdating ng panahon, malalaman mo na ako'y inosente. Eksakto. Samantalahin ang resulta ng paligsahan para mapaalis ka bago pa man i-anunsyo. Para ang Chenjia Village ay hindi dahil sa'yo ay mapahiya magpakailanman. Chen Dahay. Bakit hindi ka pa umalis sa Chenjia Village? Noong nakaraang 10 taon, binugbog ka ng Hapones na si Lin Shi, parang aso. Pagkatapos ng 10 taon, gusto mo pa bang kami, dahil sa anak mong babae, ay mapahiya ulit? Nung nakaraang 10 taon, kasalanan ko lahat. Pero pakiusap, maniwala kayo sa anak kong babae. Hindi kami aalis. Wala akong kasalanan, at wala ring kasalanan ang tatay ko. Noong panahong iyon, yung Hapones ay sinipa at sinira ang plaka ng Ancestral Hall. Tinutuya ang ating dakilang siya, na walang kahit isang manlalaban. Ano ang ginagawa ninyo noon? Ang pinakamalakas sa inyong dakilang siya, ganito lang ba? Kayong lahat. Wala ni isang manlalaban. Ang inyong martial arts ay basura sa basura. Ang unang nagpagalit sa Hapones na iyon, ikaw talaga, Tio. Ang tatay ko, isinugal ang kanyang buhay para protektahan ang kapayapaan ng pamilya Chen. Kayo ang tunay na mga duwag. Anong karapatan meron kayo para siya'y sisihin? Dahil noon, wala ako doon. Kung nandoon ako, hindi hahayaan kay Chen Dahay na umakyat at mapahiya. At ikaw, ang mga ginawa mo sa paligsahan ay marumi at kasuklam-suklam. Lumayas ka magpakailanman sa Chenjia Village. Sigurin, Subukan ninyong galawin kami. Binabati kita, manlalabang si Chen Xiaowan, sa pagwawagi bilang pinakamalakas sa buong mundo. Anong nangyayari? Hindi ba't si Chen Xiaowan ang tunay na nanalo ang sinsadi? Kung gayon, hindi siya uminom ng gamot at hindi rin siya naging sugar baby? Mali ang sinabi ng pamilya ni Erhe? Xiaowan, binabati kita. Ikaw ang unang babaeng mandirigma na nakakuha ng Tianxia Di sa uling dahwe. Hahaha. Ito ang bonus para sa iyo, 300,000 yuan. Binabati kita, junior at senior sister.
nga po na nakuha ko ang unang pwesto. Mula ngayon, hindi na tayo maaapi at makakalakad na ako ng matuwid. Anak ko, naniniwala ako na kaya mo. Yan ay 300,000 yuan na bonus. Hindi ba't kami ang nagkakamali kay Chen Xiaowan? Siya ay tunay na gumawa ng himala para sa Chenjia Village. Impossible. Talagang impossible. Si Chen Xiaowan, paano siya magiging Tianxia Ti? Sasabihin ko sa iyo, ang uling mundo ang personal na humahawakong mga resulta at ang mga medical reportong mga mandirigmang sumali. Wala ni isa ang lumabas. Paano mo malalaman ang rango ni Chen Xiaowan? At saka, alam buong ugwan na ang lugar kung saan ka nagtuturo, Shifo ay isang basurahan, Ang mga estudyante mula sa basurahan, paano magiging Tianxia Ti? Tama ang sinabi ng anak ko. Ang mga estudyante mula sa inyong uguan. Ay isang grupo ng basura. Yung palang Tianxia Ti na ito ay sarili lang ang nagdeklara. Nakakatawa talaga. Hindi pa lumalabas ang mga resulta. Nagmamagaling na. Magkasama, hindi ako nagsinungaling. Ang senior ko ay underling ng uling mundo at siya mismo ang nagsabi sa akin. Ang estudyante, aming uguan ay nakakuha ang Tianxia Ti. At ang mundo ay personal na darating para ibigay sa kanya ang pinakamatas na karangalan. At si Chen Xiaowan, siya ang pinakamahusay sa lahat ng mga estudyante na aking naituro. Pagkatapos ng kalahating sandali, ang kanyang pangalan ay mag-echo sa buong ulin, mga naririto. Makakasaksi kayo sa kanyang maluwalhating sandali, mga kasama. Kung si Chen Xiaowan ang pinakamagaling sa buong mundo, magiging malaking karangalan iyon para sa aming angkan. Ang aming barangay Chen, sa wakas ay makakataas na ng noo. Sinasabi mong ikaw ang pinakamagaling sa buong mundo. Ano ang ebidensya mo? Medalya? Tropeo? Guro? O plaka ng pinakamagaling sa buong mundo? Malapit nang lumabas ang resulta ng kompetisyon. Walang saysay kung magsinungaling ako ngayon, di ba? Tama ka rin. Kung para lang sa pagre-recruit ng estudyante, madaling mabubuko ang kasinungalingang iyan. Guodong, sa tingin mo ba si Chen Xiaowan ay may tsansang manalo? Kalokohan? Puno ng mga dalubhasa ang torneo ng martial arts. Isang batang babae lang siya, saan siya kukuha ng kakayahang maging number 1? Bakit hindi nyo tanungin? Ang mga estudyanteng ito na kanyang dala, kung pang-ilan sila sa county ranking? Ranking sa county? 308. Ni hindi nakapasok sa top 300 at sasabihin mo sa akin na ang estudyante mong tinuturuan ay ang pinakamagaling sa buong mundo? Ang galing-galing mong magsinungaling, tol. Muntik na akong maniwala. Hindi ka karapat-dapat maging guro. Ang ganitong uri ng martial arts school na nagloloko lang, dapat nang isara ka agad. Grandmaster, itong 24K gold na pinakamagaling sa buong mundo na plaka ay tapos na. Bilis! Lahat ng probinsya ay nag-aagawan na pumunta sa Barangay Chen para batiin. Kailangan tayong mauna sa kanila at maihatid ang plakang ito. Huwag nating sirain ang reputasyon ng Jiang Province. Mga kababayan, nanunumpa ako sa ngalan ng aking sariling dangal, ang Chen Xiaowan ay ang pinakamahusay sa buong mundo. Ito ay matapat at walang bahid ng kasinungalingan. Kung may kahit katiting na kasinungalingan ako ay kusang loob na lalabas sa larangan. At hindi na muling babalik. Guro. Ako ay nagpapatunay para sa kasama ko, siya ang pinakamahusay. Ako ay naninindigan para sa kasama ko. Aming guro at mga estudyante ay nanunumpa sa aming pagkatao. Pagkalipas ng ilang sandali, ang pangalan ng Chen Xiaowan ay magiging kilala sa buong Dasya at magiging kilala sa buong mundo. Guro. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Lagi kong sinusunod ang mga aral mo. Hindi kailanman gumawa ng bagay na labag sa martial ethics. Xiaowan, ikaw ang pinaka-talented estudyante na nakilala ko. Naniniwala ako sa iyo. Sa isang araw, lahat ay magkikilala sa iyo. Mga walang kwenta, nagpapanggap pa dito. Walang saysay ang pagkilala mo. Sabi mo, pinakamahusay sa mundo ay pinakamahusay sa mundo. Ako nga ang pinakamahusay sa buong mundo. Naniniwala ba kayo? Ahahaha. Hahaha. Maganda ang relasyon ng guro at estudyante. Sabi ko na, matanda bakit nag-aksaya ng oras para suportahan ang Chen Xiaowan. Kaya pala may relasyon kayo ng cute na ito. Okay lang kung iniinsulto mo ako. Pero bakit iniinsulto mo ang guro ko? Bakit? Dahil hindi ka nahihiya. Tingnan ninyo ang balita. Nakuhanan siya, kasama ng ibang lalaki. Malinaw na nakuhanan ang pagtataksil niya sa ibang lalaki. Humph, hindi ko inakala na pati matanda ay hindi mo pinatawad. Ang 300,000 ay ibinigay ng guru mo para sa iyo. Hindi ko papayagan ang insulto sa guro ko. Kung magsasalita ka ng walang basehan dito, huwag kang magalit sa amin. Tama, ang guro at kasama ay malinis, hindi kayo makakapinsala.
Ano ba gusto mo bang magsuntukan? Mali ang sinabi ko. Lahat ng lalaki sa inyong gym ay kasali. Ang iba ay nagpractice ng martial arts. Siya ay nagpractice ng mga posisyon. Kayong mga nagbebenta ng kambing, pero nagbebenta ng aso. Mga walang kwenta. Lubha ang inyong pang-aapi. Ikaw at ang gym mo ay nag-impersonate, hindi lang kayo dapat parusahan. Ang mga tao sa gym mo ay pare-pareho, dapat lahat ay paalisin sa martial arts community. Tama, paalisin ang mga nagpapanggap na cute. Pagkatapos gibain ang gym nila. Sandali. Ang Chen Xiaowan ay talagang pinakamahusay sa buong mundo. Dai X Fleet, Linawin mo, maaasahan ba ang source ng balita mo? talagang maaasahan. Kamag-anak ko ang nagtatrabaho sa toll gate. Nakita niyang may nagdala ng malaking plakang ginto. Papunta na dito sa Barangay Chen. Ang barangay natin ay talagang magiging tanyag na. Narinig nyo ba? Sabi ko na ang estudyante ko ay talagang karapat-dapat na maging pinakamagaling sa buong mundo. Ngayon, ano pa ang masasabi nyo? Nakita lang niya ang plaka ng pinakamagaling sa mundo. Wala namang nakasulat na pangalan ni Chen Xiaowan. Oo, yun nga ang hindi ko nakita. Eh di ayos na. Ang asawa kong si Guodong, tinalo pa ang champion noong nakaraang taon. Ang plakang pinakamagaling sa mundo na yan, para talaga yan kay Guodong. Paano matatalo ng babae ang lalaki? Yang basurang martial arts school nyo? Ipinipilit pa ang titulo, pinakamagaling sa mundo. Sa isang, Kung Hei Fa Choi, babae. kaya ba niyang dalhin yon? Kung kaya ko o hindi, subukan natin para malaman. Chen Guodong, handa ka bang makipaglabanan hanggang kamatayan sa akin? Maglaban tayo ng patas? Tatay, talagang matitigas ang ulo nila. Wala nang lunas. Lakas lang ng loob ang makakapagpatunay sa sarili. At sa pagkadalisay ng aking guro, Sige, maglaban kayo. Lumaban na. Turuan natin tong babaeng walang alam sa mundo. Laban? Laban. Sino ang may lakas ng loob na gumawa ng gulo? Tingnan ko nga, sino ang may lakas ng loob sa harap ng pinakamahusay na estudyante ko sa buong mundo. Guro, dumating ka na po. May dalang magandang balita ang guro para sa iyo. Batay sa pagsusuri, kabuuang puntos mo sa martial arts tournament. Nauna ka sa buong bayan. Ito ang ibinibigay ng guro sa iyo, premyo na 500,000 pesos. Guodong, naging una ka lang sa bayan? Naku, sa martial arts tournament, lahat ay sumasali sa kompetisyon sa bayan. Sa taas ng bayan ay may lungsod, at hanggang sa buong probinsya. Ang kompetisyon sa bayan ay unang hakbang lang. Hindi ako ang nasa ranggo na ito. Tama. Sa kompetisyon sa bayan ni Chen Guodong, ang puntos ay napakataas, malayo sa ibang manlalaro, sa parehong antas. Ang pinakamahusay sa buong mundo ngayong taon. Ikaw sigurado. Ano ang nangyari? noong nakaraan, nanalo ako ng 10 laban ng sunod-sunod, kaya hindi na ako sumali sa huling kompetisyon sa bayan. Kaya ang kabuuang puntos ko sa huling kompetisyon ay hindi mataas gaya ng kay Chen Guodong. Oo. Isang napakabihirang martial arts genius. Pagkatapos ng sunod-sunod na panalo, maaaring sumali sa mas mataas na antas. Ang ate ko ay isang halimbawa. Gugoda Dojo gusto rin maging pinakamahusay sa buong mundo. Ang guro ninyo noon ay tinambak ko tulad ng isang maliit na hayop. Ang taong tulad niya maaari ring magturo ng pinakamahusay sa buong mundo, katawa-tawa. Ang guro ko ay dating Grandmaster ng lungsod. May lakas pa kayong tumutol? Kung ikaw ay dating Grandmaster, alam mo sigurado martial arts tournament. May ganitong proseso nga sa kompetisyon? Mayroon nga, pero hindi ito para sa mga walang kwentang taong tulad ninyo. Ito ang listahan ng mga manlalaro sa martial arts tournament na gumamit ng droga sa kompetisyon. Malinaw na nakasulat dito, Chen Xiaowan. Ang paggamit ng droga sa kompetisyon ay magpapadalis sa iyo sa martial arts community. Habang buhay na pagbabawal sa kompetisyon. Hindi pwede yan. Basta't hindi bulag ang lahat, makikita naman ng lahat. Sa listahan ng mga ipinagbabawal, Malinaw na nakasulat ang pangalan mo. Chen Xiaowan. Ano pa ang ipagdadahilan mo? Palayasin sila! Kung hindi, ang buong nayon natin ay hindi na makakaharap sa ating mga ninuno. Talagang kahihiyan ng Chenja Village. Chendahay, paano mo pinalaki ang ganyang klaseng anak na babae? Tingnan ninyong mabuti. Yung babaeng martial artist na may apelidong Chen dito, hindi ako yan. Chen ang apelyido, babae pa. Kung hindi ikaw, sino pa? Narito na ang ebidensya sa harap mo. May gana kang gumawa? Wala kang ganing umamin, di ba? Katawa-tawa, libo-libo ang mga martial artists sa mundo. Sa isang piraso lamang ng listahang hindi malinaw ang tinutukoy, gusto mong pagbintangan ang estudyante ko? Sabihin ko sa iyo, hindi ako sang-ayon. Tama, hindi rin ako sang-ayon. Lahat kami, hindi sang-ayon. Isang grupo ng mga henyo. Nangahas pa kayong sumagot ng pabalang sa harap ko, di ba?
Senior. Minsan, kailangang tanggapin ng tao ang kapalaran. Ikaw at ako ay parang langit at lupa. Ganoon din ang mga estudyante natin. Kahit na hinikayat mo pa si Chen Xiaowan na uminom ng gamot, siya pa rin ay isang henyos na hindi kayang itaas. Tumigil ka! Imposibleng uminom ng gamot ang estudyante ko? Kumpleto ang ebidensya. Ikaw pang matandang to, magdadahilan ka pa? Nagdala ka pa ng grupo ng mga walang kwentang estudyante na hindi karapat-dapat magsapatos sa akin. Ano ang sinasabi mo? Kung may lakas ng loob ka, ulitin mo. Sinasabi ko sa inyong mga nandito, walang kwenta kayong lahat. Mga hamak, dapat tanggapin ng mga hamak ang kanilang kalagayan. Huwag kayong maging tulad ni Chen Xiaowan na nangangarap ng gising. Huwag mong hamakin ang aming Shifu. Hamakin ang aming Shimei. Hindi ka namin palalampasin. Mga kapatid, huwag maging padalos-dalos. Hindi ninyo siya kayang talunin. Hindi man kami ang pinakamalakas, pero hindi rin kami mga duwag. Para na siyang umiihi sa ating mga ulo. JJ, Paano natin matitiis ang ganito? Hahaha! Isang grupo ng mga nasa ilalim ng ika-300 sa buong kondado. Ang lakas ng loob magsalita ng ganyan? Sige! Ngayon, kung sino man sa inyo ang makakatagal sa akin ng 3 round, aminin kong hindi kayo mga sinungaling. Halika! Nangangati lang ba ako? Halika! Sinasabi ko ngayon, ang mga estudyante ng Stone Buddha ay mga basura. May tutol pa ba? Huwag kang magsalita ng masyadong maaga. Xiaowan, huwag mong gawin yan. Tatay, bakit? Hahayaan ko lang ba na niyang hamakin ang mga kasama ko? Nakalimutan mo na ba kung bakit ka nagsimulang mag-aral ng martial arts? Isa ka ng tunay na mandirigma. Kailangan mong maintindihan kung ano ang ipinaglalaban mo. Siyempre, para protektahan ang kapayapaan ng Chenjia Village. Tatay, Natatakot ka na bang sumugod? Tama na. Kayo, isa-isa. Dilaan ninyo ang dulo ng sapatos ko. Pagkatapos, hahayaan kong mabuhay kayo. Ano sa tingin ninyo? Chen Guodong! Kung hindi lang dahil sa sumumpa ako, sa harap ng mga ninuno natin, na hindi ko kailanman itataas ang kamao laban sa mga taga Chenjia Village, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita ng dugot pawis. Kung pagsasama-samahin kayong lahat, hindi pa kayo katumbas, ng isang daliri ng estudyante ko. Senior brother, Sa tingin ko, mas mabuti pang magsialis na lang kayo. At umuwi na lang kayo't magsaka. Kayabangan. Ako ang lalaban. matanda ka na. Hindi ka ba natatakot na isang suntok ko lang ay ipapadala kita sa impyerno? 20 taon na ang nakalipas, talo ka sa akin. Nawala ang iyong katanyagan at reputasyon. Ngayon, wala ka na kundi isang matandang walang-wala. Ano pa ang maaari mong mawala? Mabuti. Kung gayon, ngayong araw na ito, kunin mo na rin ang matandang buhay kong ito. Sasabihin ko sa iyo, habang ako'y nabubuhay pa sa mundong ito, hindi ko hahayaang may mangapi sa aking mga estudyante. Halika. Dito mo ako suntukin. Guro, Ang bagong henerasyon ay humahalili sa nauna. Matanda? Dapat kang lumuhod sa sahig at sumigaw ng lolo. Huwag mo akong sasaktan. Matanda ka. Isang laway lang sa'yo. Maaari mong sabihing wala akong kwenta? Ngunit ang aking mga estudyante ay hindi. Sila ay walang mas magandang mga kondisyon o mas magandang pagkakataon. Naniniwala ako ng buong puso na si Xiaowan ang siyang pinakamahusay sa buong mundo. Master! Chen Xiaowan, ano ba ang ibinigay mo sa iyong guro? Nasa bingit na ng kamatayan, ipinagtatanggol ka pa rin niya. Bitawan mo ang aking guro. Kung hindi, wala kang matitirang buto. Sa larangang ito, hindi papayagan ng pangatlo na makialam. Maliban na lang kung ang matandang ito ang personal na magsabi ng, talo ako. Nakikita mo ba? Ikaw ngayon ay naghihirap. Ang paborito mong estudyante na si Chen Xiaowan ay walang magawa. Nakikita kanyang naghihirap at nawawalan ka ng dangal. Xiaowan. Xiaowan, Guro, ang pinakamahusay sa mundo. Kung ganoon kakatigas ang ulo, ihahatid na kita sa huling hantungan. Binabati kita, Chen Xiaowan, sa pagkapanalo bilang pinakamahusay sa buong mundo. Marunong. Binabati kita sa pagkakamit ng titulong pinakamagaling sa buong mundo. Ito ang bandila ng parangal na ibinibigay ng lalawigan sa iyo. Ang master mula sa lalawigan. Papunta na rito. Malapit na. Ito ang mga tao ng County Master. Hindi na ito peke, siguro. Mukhang sa mga tauhan ni Shifu.
Talagang may nangyaring himala. Mula sa sandaling nakita ko kayo, alam ko na, ang pangalan mo, sa isang araw, magiging kilala sa buong mundo ng martial arts. Xiaovan, ikaw ang gininto ang Phoenix na lumabas sa aming gym. Xiaowan, ginawa mo ito. Ikaw ang ipinagmamalaki ng tatay mo. Ngayon, mapapatunayan na malinis ako, di ba? Ako, Chen Xiaowan, nakatayo ng matuwid, nakaupo ng maayos. Karapat-dapat ako. Sa 4 na salita sa bandila. Ako ang pinakamagaling sa buong mundo. Mayroon pang 1 katlo ng oras ang insenso. Ang puntos sa buong bansa ay sinusuri pa. Bakit nagbibigay na kayo ng bandila? Masyado kayong nagmamadali, di ba? Pinagdudahan mo ako. Ang nasa taas ang nag-utos sa akin na dalhin ang bandila. May mali ba? County Master, huwag kang mag-alala. Ang resulta talaga ay mahirap paniwalaan. Ganito, may numero ako ng Provincial Grandmaster. Mas mabuti kong tawagan para ma-verify mismo ni Provincial Master. Sige, tatawag ako. Sandali. Kung ang Provincial Master mismo ang magsasabi na ako ang pinakamagaling sa buong mundo, hihingi ako ng apology sa inyo para sa aking guro at mga kasamahan. Walang problema. Pero kung hindi lang ikaw at tatay mo ang aalis sa Chen Village. Pati Shifo at mga estudyante niya ay dapat umalis sa mundo ng martial arts. Hello? Hello. Hoy, narinig ko na ang nakapag-break ng world record. Ang pinakamagaling sa buong mundo ay galing sa lungsod ninyo. Congratulations. Tama. Ang mandirigmang iyon ay isang henyong 1 beses lang lumalabas sa 1,000,000 taon. Ito ay hindi lang karangalan ng aming lalawigan, kundi pati na ng buong Daxia. Laging busy ang linya. Bahala na. Iuuna ko na lang ang paglalagay ng bandila sa bahay ni Chen Xiaowan. Sandali. Ito ang ebidensya na gumamit si Chen Xiaowan ng bawal na gamit sa kompetisyon. Uminom ng gamot sa loob ng arena at pinatron pa ng isang mayaman. Ipagkakaloob mo sa kanya ang bandila ng pinakamagaling sa buong mundo? Sa kanya? Kaya mo bang panagutan ang kahihinat na nito? Ano? Guro, binabalahuran niya ako. Hindi ako uminom ng gamot at lalong hindi ako pinatron. Sinusumpa ko sa ngalan ng unang dojo sa Daxia, sa aking reputasyon, na imposibleng magkaroon si Chen Xiaowan ng kakayahang maging pinakamagaling sa buong mundo. Sa pinakamataas, siya lang ang pinakamagaling sa mga walang kwenta. Ang pinakamagaling sa buong mundo ay galing sa Chenjia Village. Hindi maaaring mali ang impormasyong ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Siyempre para sa akin ang bandilang ito. Kanina ko pa pinagmamalupitan ang kanyang guro at mga kasamahan. Ni hindi siya makapagsalita. Maniwala ka bang ang taong ganito ang pinakamagaling sa buong mundo? Naniniwala ka ba? Tama. Ang estudyante ko ay isang magaling na estudyante sa martial arts na 1 beses lang lumalabas sa 100 taon. Ang pagkampiyon sa mundo ng martial arts ay siguradong mangyayari. Pinapayuhan kita na agad mong ibigay ang bandila sa aking estudyante. Baka kung hindi, magalit ang Provincial Grandmaster at mawala ang posisyon mo. Si Chen Guodong ba talaga ito? Malaking bagay ito. Hindi dapat tayo magkamali. Maaari mong kunin ang bandila, pero hindi mo makukuha ang tunay na lakas ng pinakamagaling sa buong mundo. Hoy, alam ng buong mundo na kayo ang mga henyo, ang mga talento. Tanging ang tatay mo lang ang nanaginip ng gising. Tama. Kayong dalawang walang kwenta. Lumayas na kayo sa Chenjia Village. Dumating na ang pinakamayamang tao sa Daxia, si Xu Jiacheng. Isang espadang pambasag dragon, 20,000 tael ng ginto, isang mansyon sa bundok, 200 pildoras ng immortalidad, 60 milyong pisong cash. Magkano kaya ang halaga ng mga regalong ito? Ang espadang ito na pambasag dragon Ay masasabing nag-iisa sa mundo. Pangarap ito ng lahat ng mandirigma. Hindi ito mabibili kahit gaano pa kayaman. Para kay Chen Xiaowan ba ang lahat ngito? imposible. Hoy, mali yata ang pinagdalhan ninyo. Ang anak ko ang number 1 sa buong mundo. Ito ang bandila mula sa munisipyo. Mainit-init pa ito. Oo, tama. Mali talaga ang pinagdalhan nito. Dalhin ninyo ang mga kayamanang ito sa bahay namin. Hindi mali. Dumaan ako ngayon para personal na bumati. Para batiin si Chen Xiaowan sa pagiging number 1 sa mundo. Ginoong Xu, bakit ka nandito? Balita ko, masama ang ugali ni Chen Xiaowan. Ang tatay niya pa ay isang kahihiyan sa buong baryo, kinamumuhian ng lahat. Baka gusto ninyong i-double check? And... Ano ang each check? Si Chen Xiaowan ang mandirigmang nakita ko sa torneo at agad na nahumaling. Napanood ko lahat ng laban niya. Siya ang pinakamagaling. Sabihin mong magaling? Magaling na agad? Nang makaharap ang anak ko? Takot na hindi makagalaw. Nakita naman ng lahat yon. Kahit na mayaman ka, hindi naman ibig sabihin na utos ng hari ang sinasabi mo. Ikaw na isang iginagalang na pinakamayaman. Kapag nagkamali ka,
Nakakahiya talaga yon. Na-video ko ang lahat ng magagandang laban niya. Ito ang patunay na si Xiao Wan ay karapat-dapat maging number 1 sa mundo. Ang galaw ay parang leopardo. Ang suntok ay parang kidlat. Lampas na ito sa limitasyon ng bilis ng tao. Baka naman ang kasanayan ni Chen Xiaowan sa martial arts ay napakalalim na pala. Ang kalaban niya ay isa sa top 10 martial arts master. Pero kaya niyang talunin ang kalaban ng madali sa loob lang ng 10 galaw. Kung totoo ito, hindi lang siya basta. Number 1 sa mundo. Isa siyang bihirang-bihira henyo sa martial arts. Tingnan mo ang suntok na to. Tingnan mo ang katawan niya. Natalo ang mga dalubhasa sa martial arts. Naniniwala ba kayo? Sa tingin ko, itong video na to ay computer-generated, di ba? Anong computer-generated? Tama. Si Jishu, ang pinakamayaman, napakayaman niya para gumawa ng isang peking video. Napakadali lang para sa kanya. Anong kaya ni Chen Xiaowan? Isang simpleng batang babae lang. Parang walang hirap, natalo niya ang mga dalubhasa sa martial arts. Sabi ko na nga ba, imposible to. Nadaya nga tayo. Si Jishu, naglakbay pa ng malayo para lang ipakita sa atin ang peking video. Wala na bang magawa ang mga mayayaman? Kaya pala ikaw, nagpakahirap para sa batang to. Ikaw pala yung lalaki sa likod na nag-alaga sa kanya. Kalokohan. Kooperasyon lang ang meron kami ni Chen Xiaowan. Kooperasyon? Masama ang layunin yan. Gumawa ng peking video para linisin ang pangalan niya, para lang magkaroon ng magandang resulta at tumaas ang presyo. Ang litratong to ang matibay na ebidensya. Ikaw? Ikaw na isang pinakamayaman. Nagsinungaling ka ng ganito kalaki. Baka may kinalaman pa ang mga dayuhang puwersa. Ikaw talaga, Chen Xiaowan. Nagkanulo sa bansa para sa pansariling interes. Nakipagsabuatan sa mga tulisan. Gusto mong gamitin ang ilegal na paraan para talunin ang mga mandirigma ng ating bansa. Tama ba? Ano? Trader din pala si Chen Xiaowan. Tama na, magkamag-anak tayo. Paano mo nasabihan ng ganyan ang anak ko? Kalokohan! Wala akong ganyang kamag-anak na taksil. Noon, tinalo ka ng mga Hapones. Ngayon, ipinadala mo ang anak mo para maging katulong ng mga tulisan. Nakakahiya ka. Ikaw ay miyembro ng pamilya Chen. Ikaw! Baligtad ang katotohanan sa inyo. Unong barangay, ano pang hinihintay mo? Nahuli na natin ng may ebidensya. Ang bisita ni Chen Xiaowan ay nandito na mismo. Kung hindi mo pa gagamitin ang batas ng barangay, baka hindi na magtiwala ang mga tao. Tama ba? Mga tauhan, dalhin nyo itong batang to at paluin ng 30 beses. Pagkatapos, palayasin sa Barangay Chen. Huwag nang dumihan ang templo ng mga ninuno. Punong barangay, pakiusap. Malapit nang lumabas ang resulta ni Xiaowan. Maghintay lang kayo sandali. Uminom ng gamot si Chen Xiaowan sa kompetisyon. Anong resulta ang aasahan? Hawakan muna si Chen Dahai. Suntukin. Sino ang may lakas ng loob na galawin ng tatay ko? Sumusuway pa sa utos ng kapitan ng barangay. Nakuha ka na yata ng lalaking galing sa labas. Nalibang ka na ba? Xiaowan, huwag! Sa Barangay Chen, ang kapitan ang pinakamataas. Hindi natin pwedeng suwayin ang kanyang utos. Tatay, 30 hampas yun. Hindi kakayanin ng katawan mo yan. Mga ninuno ng Angkan Chen, narito kami. Ipapatupad ko ang batas ng pamilya. Ang tatay mo ngayon, kahit mapalo sa Ancestral Hall, kasalanan niya yon sa pagpapalaki. Nararapat lang sa kanya. Mga tauhan, Sandali, malapit nang maubos ang insenso. Pwede bang hintayin niyo muna? Hindi ba kayo natatakot na magkamali at mapagbintangan lang ng walang dahilan ng tatay ko? Kung ganoon, ebidensya ang bawat isa. Ano pa ang sasabihin mo? Pero kung sakaling pag-announce ng resulta, ako ang magiging number 1 sa buong mundo? Ano ngayon ang gagawin niyo? Kung ganoon, kusa akong tatanggap ng 300 hampas at lalayas ako sa Barangay Chen magpakailanman. Ibibigay ko ang lahat ng aking kayamanan. Kakain ako ng tae habang nakabaligtad dito mismo. Talagang mga bulag at mangmang na tao. Lahat, hindi naniniwala sa'yo. Ikaw pa talaga ang pinakamagaling. Huwag kang mag-alala. Ang insenso ay malapit ng maging abo. Malalaman na ng lahat ng tao sa mundo kung sino talaga ang tunay na number 1. tigilan na ang mga salita. Hampasin. Tatay? Tatay? Anak, gamitin ang pagkamatay ko para patunayang malinis ka. Mga duwag na taga-Daksha. Hoy, aking matalik na kaibigan. Bakit nasaktan ka na naman, tol? Kung ganun, ako na ang magpapalam sa'yo. Sinong may lakas ng loob na hawakan ng aking ama? Babae lang naman yan. Nahuli pa niya ang Shibiri Shuriken. Tatay, okay ka lang ba?
Ikaw yung anak ni Chen Dahai. Yung walang kwentang anak, di ba? Matsugami Haruno, anong pakay ninyo rito? Mula nang talunin kita. Ang Wiwo Festival ng pamilya Chen ay nawala na. Hindi naman dahil sa'yo yung walang kwenta. Kaya nawala, di ba? Hahaha. 3 taon na ang nakalipas ang tropeyo ko. Ay ang asawa mo, ngayong pagkakataon. Ang anak mo naman kaya, sabay na lang kayong mag-ina ang maglingkod sa akin. Ang yabang mo naman! Isang Hapones lang, dala-dala mo lang ang mga walang kwentang tauhan, tapos magwawala ka sa barangay ng mga Chen. Akala mo ba wala kaming tao dito? 10 taon na ang nakalipas. Ganyan din kayabang nitong tol mo. Ang resulta, dinaganan ko pa rin siya sa lupa at pinahirapan. Batang to, amoy gatas pa. Ngayong araw na to, paiiyakin kita at maghahanap ka ng ngipin mo sa sahig. Huwag mo akong ikumpara sa walang kwentang yan. Ngayon, may godong na kami. Kayong mga dayuhang magnanakaw, hindi na ninyo kami mapahihirapan pa. Tama! Nakuha na ni Godong ang titulo ng pinakamagaling sa mundo sa martial arts tournament. Kung magwawala ka pa, huwag kang magalit kung hindi kami magpapakumbaba. Yung pinakamagaling sa mundo ninyong mga taga-Daksha. Sa aming mga Hapones, mas mababa pa sa aso. Anong sinabi mo? Hindi ka naniniwala? Tingnan mo itong tol mong lumpo. Noon, hindi lang siya natalo sa akin. Ngayon, inaapi pa ninyo siya. Iniinsulto. Mabuti pa, gawin ko na lang hanggang dulo ang kabutihan. Tulungan na kitang makalaya. Sinong may lakas ng loob na gumalaw? Umusog ka. Ipagtanggol mo ang tatay mong henyo. Ikaw, Oh, kanina pa kayo nag-aaway-away. Ngayon, nagkakaisa na. Ang saya-saya ninyo mga taga-Daksha. Ang pagpaparusa kay Chen Dahai ay pribadong usapin ng aming barangay Chen. Wala kang karapatang makialam, batang Hapon. Hapon nga, wala ka bang ibang magawa? Anong ginagawa mo dito sa Barangay Chen? Umalis ka na. Umalis kayo, mga Hapon. Ako ay taga-barangay Chen, at si Matsugami Haruno ang asawa ko. Bakit hindi siya makakapasok dito? Wang Li, hindi ko akalain na nakipag-ugnayan ka sa isang Hapon. Kahihiyan ka ng Barangay Chen. Tama, masamang babae ka. At naglakas ka pa ng loob na dalhin sila rito. Ako ay taga-barangay Chen. Bakit hindi ako makakabalik? At saka, ako at si Murakami, napunta kami sa Hapon para magkaroon ng magandang buhay. Hindi tulad ninyong mga kaibigan, na naiwan lang dito. Nakita na ba ninyo ang kagandahan ng Hapon? Inay. Inay, mga kaibigan, karapat dapat ka bang tawagin kong inay? Akala ko patay na kayong dalawa, ng mga kaibigan. Nakakainis. Ano? pwede mo akong insultuhin. Pero si Xiao Wan, siya ang anak mong ipinagbuntis mo ng 10 buwan. Kalokohan. Ngayon, iisa lang ang anak ko. Ang anak ni Murakami, si Matsugami Suro. Siya ang pinakamagaling na mandirigma sa Hapon. Walang tatalo sa kanya. Hindi tulad ninyong dalawang walang kwenta. HMPH, nakarapat-dapat lang, natapakan habang buhay. Pero, inay, ako ang pinakamagaling sa buong mundo. Chen Dahai, hindi ba't ginawa mong tanga? Ang mabait na ito, hindi mo pa alam ang sarili mong kakayahan. Paano mo masasabi yan kay Xiao Wan? Noon, iniwan mo ako dahil hindi ako sapat na malakas. Mula noon, si Xiao Wan ay nagsumikap araw-araw. Ang layunin niya ay maging pinakamagaling sa buong mundo para bumalik ang nanay niya. Noong bata ako, akala ko basta't maging malakas ako, babalik ka. Pero ngayon, napagtanto kong mali ako. Mali rin ako, hindi ko dapat, isinilang ka. Nag-ambisyon ka pang, maging pinakamagaling sa mundo. Ikaw na isang batang babae, anong karapatan mo para mag-angkin ng ganoong titulo? Karapat dapat ka ba? May nanay bang ganito magsalita sa anak? Hindi ko na kayang panoorin ito. Puno ba ng asukal ang bibig mo? Ikaw na maganda, nang ahas kang murahin ako, mali ba ang sinabi ko? Oo, maganda ako, pero mas mabuti pa yon kaysa sa mabait mong ito. Hindi ka kontento sa isang lalaki. Sumama ka pa sa isang Hapones. Nag-alaga ka pa ng anak ng iba, kadiri. Hindi pa ako nakakita ng nanay na ganito, kasama ang ugali. Hindi ka karapat-dapat maging ina. Isang babaeng tumakas kasama ang Hapones. May mukha ka pang hamaki ng aming Chen Village. Ano ngayon kung hiyain ko kayo? Mga walang kwenta, kung may lakas kayo, suntukin niyo ako. Sasapakin kita. Mabait na sunod-sunuran sa dayuhan. Ikaw, sinasapak mo talaga ako. Haruna. Huwag kang mag-alala. Bumalik ako sa lugar na ito para bigyan sila ng isa pang leksyon. Ang manghamak sa babae ko. Lahat kayo ay dapat mamatay. Ginoong Murakami, ang Daksya at Hapon
ay may kasunduan na 60 taon na ang nakalilipas. Ngayon, kung ipipilit mong makipagdigmaan sa Barangay Chen, hindi ka ba natatakot na magdulot ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa? HMPH, 60 taon na ang nakalilipas. Muntik nang masakop ang buong daksya ninyo. Ng aming Hapon, kahit magkagyera, ano ang dapat naming katakutin? Huwag kang magsalita ng ganyan. Kayong mga taksil at walang hiya, may mukha pa kayong banggitin ng digmaan noon. Huwag mong kalimutan. Noong panahong yon, ang mga sumukot umamin ay kayong mga Hapones. Tama. Ang kapayapaang meron ka ngayon ay hiniling ninyo. Kung magkakagulo ka sa Barangay Chen, baka magalit ang emperador at mawala ang ulo mo. Bakit? Ang dami ninyong sinabi. Pero wala ba sa inyong may bayag na lumaban? Kung ganoon, tumilaw kayo, ng parang aso, at sabihin ang martial arts ng mga Hapones, ang pinakamagaling sa buong mundo. Saka ko kayo palalayain. Panaginip mo yan! Kung may bayag ka, laban! Kung hindi kita mapatalo, hindi ako Chen. Handa rin akong sumalubong. Tama. Talunin ang taksil na to. Sige, maglaban tayo. Kung kami ang manalo, dudurugin ninyo ang mga ancestral tablet sa templo ng mga Chen at luluhod ang buong barangay para humingi ng tawad sa asawa ko. Kung kami ang manalo, aminin ninyong mga Hapones na ang martial arts namin ang pinakamagaling at lisanin ninyo ang Barangay Chen magpakailanman at huwag nang bumalik. Ayos. Kung ganoon ang gusto ng bawat isa sa inyo. Pagbibigyan ko kayo, ahas, lumaban ka. Ito si dating personal na tagapagtanggol ng emperador, Ahas. Kakaiba ang kanyang mga galaw, napakalakas. Nasa top 10 siya sa Hapon. Hindi ko inakala na magiging tagapagtanggol lang ni Matsugami Haruno. Takot na ba kayo? Walang may lakas ng loob na sumalang. Ako na. Ang dakilang daksya, babae pa ang isasabak, nakakakahiya ba? Bumaba ka. Nandito pa ang mga lalaki ng Chen Village. Hindi pa oras para sa isang babae na makialam. Hayaan mo muna kaming subukan ang kanyang kakayahan. Suntok? Ganito talaga ang ugali ng mga taga-daksya, laging pakitang tao. Tapos ka na ba maglaro? Ako na ba ang susunod? Senior brother! Nasira ang atay, bali ang lahat ng buto. Paglalabanan ba ito? Talagang pumapatay ka lang. 1% lang ng lakas ko ang ginamit ko. Nasira na siya agad. Kayong mga taga-daksya, talagang... Ito ang martial arts ng aming dakilang Hapon. Kung takot na kayo, lumuhod kayo at tawagin akong lolo. Pagbibigyan ko kayong mga magigiting ng daksya. T***, ina mo. Gag-antay ako para sa senior brother. Sa loob ng 1 minuto, kung hindi ko kayo tapusin, ako ang talo. Dinumisan mo ang aking senior brother. Mamatay ka. Mga basura kayong lahat. Hindi pa nga ako nahuhules. Sino ang nagsabing walang magaling sa Daxia? Kuya, Ni 1 minuto hindi ka tumagal. Nagkamali ako sa inyo. Mga genius na ganyan kayo. Tapos nag-aangas pa kayong mga martial artists. Talagang walang magaling sa daksya. Guro, okay lang ako. Kaya ko pa. Xiaowan. Dalhin mo sila at gamutin. Isang simpleng laban lang ito, pero bawat galaw mo ay nakamamatay. Sige. Ngayon, gagamitin ko ang buhay kong ito para makipaglaban sa iyo. Wala talagang matino. Nandito pa ako. Ang dakilang Daxia, hindi papayagang maghari-harian ang isang maliit na magnanakaw mula sa Hapon. Mamatay ka na. Sina Hualin at Shifu, wala sa kanilang dalawa ang titulong number 1 sa buong mundo. Pero noong araw, napakagaling ng kanilang pagtutulungan. Natalo nila ang 10 pinakamalakas sa mundo ng martial arts. Mukhang May pag-asa silang talunin si Ahas. Imposible yan. Si Ahas ay isa sa 10 pinakamahusay na mandirigma mula sa silangan. Ngayon, may lakas pa ng loob mong sabihing walang magaling sa aming dakilang siya? May lakas ka pa ng loob na maggulo sa aming teritoryo? Salamat, kahit na matapang ka, hindi ko hahayaang tapakan ng mga taga-silangan. Ang aming dakilang siya. Ihatid mo siya sa kanyang huling hantungan. Guro. Imposible to.
Sinira ng ahas ang kanyang dantian, nasira ang mga internal organ, kaya naman nagawa niya ang ganitong napakalakas na kapangyarihan. Mga Hapon, puro masasamang paraan ang alam ninyo. Mga pamamaraan na hindi tama. Ang mga taong walang integridad ay ganito talaga. Guro, okay lang po ba kayo? Hindi ako mamamatay. Pero talagang mapanganib ang ahas. Mag-ingat kayo. Mga mandirigma ng Dacia ay hindi gaanong mahusay. Ang martial arts ng Hapon, ang tunay na walang katapat, siya ay isa lamang, maliit na gwardya, pero kayo'y napuruhan niya. Sigurado ba kayo na gusto pa ninyong magpatuloy ang laban? Sinabi ko na nga, ang Chenxia Village ay isang liblib na lugar. Anong tunay na mahusay na tao ang maaaring lumabas dito? Mas mabuting sumunod na kayo sa Hapon para may magandang kinabukasan. Isara mo ang iyong mabahong bibig. Kahit ako'y tatlo, hindi ako magiging katulad mo na humahalik sa paa ng mga Hapon. Traidor ka. Hindi mo ikinahihiya. Ipinagmamalaki mo pa. Talagang walang konsensya. Kinapopootan ng tao at ng Diyos. Anong karapatan mo para sabihin iyan sa akin? Noong nakaraang 10 taon, si Ginoong Matsugami ay nagwagi sa Genius. Ang buong Chenxia Village ninyo ay hindi naglakas loob na magsalita pagkalipas ng 10 taon. Sa tingin ko kayo'y isang grupo ng mga duwag. Ikaw, sino ang duwag? Ikaw ang tinutukoy ko. Noong nakaraang 10 taon, pinaharap mo ang kapatid mo. Ngayon, nagtatago ka sa likod ng anak mo. Kung ang Dacia ay puno ng mga duwag na katulad mo, ang mga Hapon, ang pagtatagumpay sa pagsakop ay maaaring mas maaga. Ang teritoryo ng Dacia ay banal at hindi dapat lapastanganin. Ang mga tao ng Chenxia Village ay walang isang duwag. Anong gusto mo? Matanda ka na. Gusto mo bang homenin si Dahas? Hahaha. Tama. Kahit siguro Hualin, hindi kayang talunin si Dahas. Ikaw na matanda na. Bakit ka pa sumasali? Tay, humina na ang katawan mo. Ako na lang ang pumunta. 20 taon na ang nakalipas. May pamilya akong binubuhay, kaya't umurong ako sa harap ng mga Hapones. At sa loob ng 10 taon, pakiramdam ko'y may pagkukulang ako. Pero ngayon, ayos na. Guodong, malaki ka na at matagumpay ka na. Ngayon, wala na akong iniisip na iba. Kuya, sa mahabang panahon, hindi kita sinisisi. Sa panahong ito, huwag kang magpakabayani. Nakatingin sa atin ang ating mga ninuno. Ang dakilang siya at Hapon ay magkaaway magpakailanman. Hindi ko hahayaang bastusin nila ang lugar na ito. May lakas ng loob ka, pero sayang, matanda ka na. Baka gusto mong magmakaawa sa akin. Bibigyan kita ng desenteng pagkatalo. Panaginip lang yan. Sabihin mo, ang mga Hapones ang tatay mo. Narinig ko noong mga 10 taon na ang nakalipas, naputulan ka ng braso ng kapatid mo. Ngayon naman, ang kaliwa mong braso ang puputulan ko. Aray, Tay, Ang aming martial arts ng Hapon, ang tunay na walang katulad sa mundo. Dalhin mo siya agad para magamot. Mahal, huwag kang magkaroon ng problema. hayop na Hapones! Inapi mo ang mga mamamayan ng ating bansa. Tinungisan mo ang aking ama. Ngayong araw, wawasakin kita. Hindi na ako magiging tao. Sa wakas, may kalaban na. Halika, palakasin mo ang buto ko. Tingnan mo ang yabang mo. Dinungisan mo ang aking mga kababayan. Dinungisan mo ang aking ama. Ikaw na malansang uod. Sa mga susunod na araw ng iyong buhay, gumapang ka na lang sa lupa. Manginig ka, hayop. Ito ang tunay na lakas ng mandirigma ng ating bansa. Talagang si Godong, nawala ang galit ko sa paghampas mo. Magaling ka, pero ngayong araw, dumating na ang iyong katapusan. 10 taon na ang nakalipas. Dahil sa panlilinlang mo, natalo mo ang aking pangalawang tiyuhin. Ano? Ha? Ngayon, maglilinlang ka rin ba sa akin? Isang batang hamak ka lang, para talunin ka. Hindi ko na kailangan ng mga patibong. Panoorin mo ng mabuti. Dragon Fist! Ha 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 ha.
Ito ang matagal nang nawawalang dragon fist ng pamilya Chen. Paano ito natutunan ng isang Hapones? Ang pinakamalakas na martial arts, para lang sa pinakamalakas. Ikaw! Ang nagnakaw ng martial arts ng pamilya Chen at ibinigay sa mga Hapones. Ang cute. Ang cute! Trader na hindi kinikilala ang sariling ninuno. Ang fist technique na ito, kahit hawak ninyo, hindi ninyo matututunan. Mas mabuting ibigay na lang sa mga Hapones. Hayaan mong ipakita ng asawa ko kung ano ang tunay na kapangyarihan ng sinaunang martial arts ng Daksha. Gamit ang martial arts ninyong taga-Daksha, tatalunin ko kayong mga taga-Daksha. Ang sarap talaga sa pakiramdam. Kahit 30% lang ng Dragon Fist ng pamilya Chen ang alam nito. Mas malakas na siya kay Godong. Hindi kaya ni Guodong labanan siya. Wakas na ng aming Chen village. Mula noon hanggang ngayon, ang mga Hapones ay nagnakaw at nang-agaw ng napakaraming kayamanan ng ating Daxia. Hindi ko inakala na pati ang Dragon Fist ng pamilya Chen ay ninakaw ninyo. Daxia, Nakikita mo ba, kayong mga mahihinang tao ng Daksha? Karapat-dapat lamang kayong tapakan ng mga Hapones. Ang sinaunang martial arts ng pamilya Chen ay magagamit na namin. Ito ay isang napakalaking karangalan para sa inyong lahat. Walang hiya. Gusto kong balatan ng mga Hapones na ito. Karapat-dapat ba kayo? Mas mabuti pang lumuhad kayo ng maayos sa lupa at sumuko. Baka sakaling mabuhay pa kayo. sumuko? Imposible. Wala ka ng lakas. Aminin mo na ikaw ay isang henyo. Mahirap ba yon? Ang mandirigma ng Daxia ay ipinanganak sa pagitan ng langit at lupa. Maaaring lumuhod sa langit at lupa. Maaaring lumuhod sa magulang. Ngunit hindi kailanman luluhod sa kapangyarihan at mga magnanakaw. Handa akong ibigay ang aking buhay. Kahit mamatay ako, magiging karangalan ko ito. Mabuti, mabuti, mabuti. Hinahangaan kita dahil sa iyong prinsipyo. Malamang, ang tunog ng pagdurog sa iyong mga buto ay magiging napakaganda. Mamatay ka na, mahinang tao ng Daksha. Tumigil ka, Ginoong Matsugami. Ang laban ay para malaman kung sino ang mananalo at matatalo. Pero hindi para sa pagmamalupit. Sa ibabaw ng ring, ang buhay o kamatayan ay nakasalalay sa 3 araw. Ikaw, ang punong guro ng lalawigan. Baka gusto mong sirain ang patakarang ito? Nagmamakaawa ka para sa henyong ito? Godong, kakasimula pa lang magpakita ng galing sa Grand Tournament ng Martial Arts. Nagpakita ng potensyal, siya ang pag-asa at haligin ang kinabukasan ng dakilang siya. Kung gagawa ka ng kalokohan sa kanya, baka magalit ang mga mandirigma mula sa iba't ibang grupo at magdulot ng kaguluhan sa lipunan. Kung papatay ka, patayin mo ang pinakamalakas. Isang hamak na insekto lang. Karapat dapat bang mamatay sa kamay ko? Kung gusto mong patawarin ko siya, sige. Kailangan niyang maging aso ng mga taga-Hapon. Tumakbo sa palibot ng templong ito ng 2 beses habang tumatahol. Saka ko siya pahihirapan. Bah, Hapones na Taksil! Hanggang may hinga pa ako. Sa hinaharap, papatayin ko ang buong pamilya mo. Huwag mong sisihin ang sarili ko kung magpakita ako ng kalupitan. Punong guro. Ang pag-asa ay ginagawa para wasakin. Ngayong araw, Gagamitin ko ang 2 bangkay na ito para ipakita sa inyo. ang Hapones na martial arts, kung gaano ito kalakas. Dumating na ang punong guro ng lungsod. Ano ang nangyayari dito? Ano ba tong ginagawa? Nakarating ka sa tamang oras. Itong Hapones na ito, ninakaw ang mga sining ng pakikipaglaban ng aming pamilyang Chen. At ngayon, gamit ito, gusto pa niyang kunin ang buhay ng anak ko. Dapat kang gumawa ng aksyon para sa amin. Ikaw si Shizongchi, bakit hindi kayong tatlo ang sabay-sabay na lumaban? Wala akong pakialam. Lahat kayo ay aking ipapahiya. Paligsahan sa labanan. Hanggang sa punto lamang. Lalo pa nga, ninakaw mo ang mga sining ng pakikipaglaban ng aking Daxia. Iyan ay pagnanakaw. Anong karapatan mo para magmayabang? Ang isang bayani ay hindi sinusukat sa kanyang pinanggalingan. Kapag nahuli ka, matatamaan ka. Ang mga mandirigma ng Daksha, hindi pa rin kayang matutunan ang sarili nilang sining ng pakikipaglaban. Kailangan pang magsama-sama para lang makipaglaban. Iyan ang tunay na katawa-tawa. Masyado ka nang nangaapi. Nakikita mo ba? Kahit ang isang babae ay hindi na makapagpigil. Gusto nang umakyat sa entablado. Makikita mo kung gaano kayo katalino. Bakit hindi kayong lahat ang sabay-sabay? Kaya kung labanan ng 100 ng mag-isa. Sobra-sobra pa. Ikaw, Walang hiya. Maglakas loob kang hamunin ng aking Daxia. Mamatay ka na! Mamatay ka na! Ang mga bagay ng Daxia, kahit isang hibla ng buhok, hindi mo ito maaagaw. Ikaw ay... Inalis ko na ang iyong Chen Family Fist Technique. Ipagpatuloy ang paligsahan. Ngayon, tingnan natin kung paano ka magmamayabang.
Halika rito. Mahinang lahi ng Daxia. Ang nagwawagi ay hari, ang natalo ay magnanakaw. Wala ka ng martial arts ng pamilya Chen. Isa ka lang matandang asong, walang kalaban-laban. Tumigil ka. Alam mo ba kung sino ang anak niya? Kung may mangyari sa kanya, ang buong Chen family village ninyo ay kasamang mapapahamak. Asikasuhin mo na lang ang sarili mo, Taksil. Ninakaw mo ang martial arts ng Daxia at ibinigay sa kaaway. Paano ka ipinanganak ng nanay mo? Putang ina ka. Ang mga Hapon ang pumatay sa milyon-milyong bayani ng Daxia. Nagtaksil ka pa at sumama sa kaaway. Dapat kang bitayin bilang babala sa iba. Mahilig kang magnakaw, di ba? Kaya ngayon, gagawin kong hindi ka na makakapagnakaw habang buhay. Sinira ko na ang pinagmulan ng martial arts niya. Sa nalalabi niyang buhay, wag na siyang mag-isip mag-martial arts. Kahit isang hakbang, hindi pwede. Alam mo ba ang ginagawa mo? Ginagawa ko lang ang paghihiganti para sa mga mamamayan ng Daxia. Sinira ko lang ang isang matandang Hapon. Huwag kang mag-alala. Ikaw naman ang susunod. Ibigay mo ang Dragon Fist. Nawala na ang Dragon Fist matagal na. Wala na. Wala nang sino man ang makakagawa ng nawalang martial art na ito. Ang mga martial artist ng Daxia ay hindi kayang talunin ang mga Hapon. Ikaw. Sige, kaya ngayon, ipapadala kita sa huling hantungan. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob. Haha. Tatay, anong nangyari sa'yo? Siya yun. Narito na ang aking anak, si Matsugami Suro. Bawat isa sa inyo dito ay kailangang umabot sa 3. Si Matsugami Tsuru ang pinakamagaling na mandirigma sa silangan. Narinig ko na sa labanan, hindi pa siya natalo kailanman. Kahit na ang Barangay Chen ay nagkaroon ng pinakamagaling sa buong mundo, malamang hindi pa rin makakatalo sa kanya. Magkakaproblema ang Barangay Chen ngayon. Sino ang walang malay? Ang nangahas na galawin ang aking ama? Ako. Godong. Ang bilis talaga. Wala talagang pagkakataon para sumagot. Ginoong Matsugami, paligsahan lang ito Ang dakilang siya at silangan. ay may kasunduan na ng kapayapaan. Huwag naman sana kumuha ng buhay ng mandirigma ng dakilang siya. Huwag kang mag-alala. Kontrolado ko ang lakas. Sigurado akong buhay pa siya. Pero ang huling kalahati ng buhay niya, baka kailangan na lang niyang mabuhay ng mahirap. Hindi ba't paligsahan ito? Lalaban ako sa bawat isa sa Barangay Chen. Sinisiguro kong ang bawat aakyat sa entablado ay mabubuhay ng mas masahol pa sa kamatayan. Sino ang susunod? Kahit si Guodong ay hindi siya natalo. Tara, akyat tayo. Parang itlog na babanggain sa bato lang ang mangyayari. Ang angka ng Matsukami, mula pa noong una, ay mahilig sa martial arts. Mayroon silang 1,000 taong karanasan. Balita ko, ang kanilang mga bata, 3 taon pa lang ay nagsisimula ng magsanay ng martial arts. Talagang hindi natin kaya siya. Ginoong Matsugami, malinaw na ginagamit mo ang paligsahan para puksain ang aming mga mamamayan ng Daxia. Kung hindi napirmahan ang kasunduang pangkapayapaan, talagang lilinisin ko ang buong Barangay Chen ninyo. Walang matitira. At ngayon, sinusunod ko ang paligsahang inyong itinakda. May mali ba doon o natatakot na kayo? Kayong mga manlalaro ng Daxia, lahat kayo ay mga duwag na hindi kayang humarap sa laban. Ako na. Hindi ko kayang patayin ang isang magandang babaeng tulad mo. Kung magmamakaawa ka sa akin, naligawan kita sa harap ng lahat, maaari kong gawin iyon para sa iyo. Ako ang lalaban sa iyo. Isang hamak na punong guro ng lungsod lang. Ang lakas ng loob mong magsalita sa harap ko? Kung matatalo ka, ay umalis ka na kasama ng iyong mga tao mula sa Barangay Chen. Huwag kang mag-alala. Hindi kayo mananalo. Ngayong araw na ito, talagang papagdanasin ko kayong lahat na magbubuhos ng dugo sa inyong ancestral hall. Anong klaseng master yan? Parang papel lang, madaling mabasag. Kayong mga mandirigma ng Daxia, puro papel na tigre lang. Hinahanap mo ba ang kamatayan? Ibibigay ko yan sa'yo. Isa na namang naghahanap ng kamatayan. Ginoong Matsugami. Aminin ko, ang iyong kakayahan sa martial arts ay higit na mataas kaysa sa akin. Ngunit kung papatayin mo ang buong Chen Village, ang Daxia ay tiyak na magpapadala ng mga pinakamahusay na mandirigma para patayin ka. Pinapayuhan kitang huwag nang gumawa ng gulo. Ang angka naming Matsugami ay pawang mga magigiting at mahuhusay sa labanan.
Ang bilang ng mga sundalo at mamamayan ng Daxia na pinatay ng aming angkan ay di kukulangin sa daan-daang libo. Kahit na gumawa pa ako ng gulo, ano naman? Kayong mga taga-Daxia, sa huli, magiging bunto ng mga buto lang kayo, maging mga multo sa ilalim ng aking espada. Papatayin ko kayong mga Hapones! Ang inyong Chen Village ay sagana sa mga henyo at isa pang pamilya ng mga mandirigma. Ngunit ang inyong ninuno sa digmaan ay isang takas na kinamumuhian ng lahat. Mga duwag. Ang isang mandirigma ay maaaring mamatay, ngunit hindi maaaring hamakin. Hindi kami mga duwag, at lalong hindi mga cute. Ang maliit na bansang Hapon ay umaapi sa aming mga kababayan at hinahamak ang aming dakilang guro. Kahit maging multo ako ngayon, isasama kita sa impyerno. Isang darating, isa ang papatayin ko. Tumigil ka! Dalawang darating, dalawa ang papatayin ko. Matsugami Tsuru, pagbabayaran mo to! Hoy, munting cute. Anong gagawin mo sa taas? Kahit sigwadong namin, hindi kaya ang kalaban. Hindi ba't magpapapatay ka lang? Kaming mga lalaki, hindi pa nauubusan ng lakas. Wala pa kayong turn. Senior brother. Ayokong may masaktan pang muli. Ako ang number 1 sa buong mundo. Kaya ko siyang talunin. Number 1 sa buong mundo? Takbo ang number 1 sa buong mundo, siguro. Hindi kita lalabanan. Gagawin kitang masaya ng husto. Parang nasa langit ka. Ikaw! Chen Dahai, pinapalitan mo ng anak mong babae? Talagang ang mga Chen, ang pagiging duwag, ay nakatanim na sa butot laman. Hahaha. Ikaw pala ang anak ng henyo noon. 10 taon na ang nakalipas. Kapag pinaharap kita, pagkatapos kong talunin siya, dadalhin kita sa Hapon, sa aking. Huwag ninyong aapihin ang anak ko. Gusto mong lumaban, di ba? Ako ang kalaban mo. Tatay, sa kalagayan mo ngayon, hindi mo siya kayang talunin. 10 taon na ang nakalipas. Hindi ako natakot sa batang Hapon na yon. 10 taon ang nakalipas, ikaw ay lumaki na. Wala na akong dapat pang alalahanin. At saka, ang ating mga kababayan, para labanan ng Hapon, ay handang ialay ang buhay. Paano ako makakatanggi? Pangalawang tiyuhin, mali ako noon, nang aapi ako sa'yo. Pero ngayon, buhay ang nakataya. Huwag kang magpakabayani. Tama. Isa na nga lang ang braso mo. Magpapakamatay ka lang. Para ipagtanggol ang Chenjia Village, kahit mamatay man ako, ay makabuluhan ang aking kamatayan. Hayop na Hapon! Ibibigay ko ang buhay mo. Hapon na taksil. Ibibigay ko ang buhay mo. Kahit binibigyan kita ng 10 pagkakataon, hindi mo ako maaabot. Ang estilo ng suntok ni Dahay, talagang kamukha ng pinakamahusay sa buong mundo. Sayang nga lang, siya na walang isang braso. Hindi na siya katulad ng dati. Ngayon, ako ang magsisimula. Dahil sa iyong determinasyon kahit may kapansanan, wala rin akong hawak na armas. Ipapadala kita sa impyerno. Papa? Dati, ang pinakamahusay na mandirigma ng Dacia. Ngayon, wala na siya kundi isang bagay sa aking mga paa. Sabihin mo, ang pinakamahusay na mandirigma ng Dacia, palalayasin kita. Mandirigma ng Dacia. Para sa kalikasan, magtatag ng puso. Para sa mga tao, magtatag ng buhay. Para sa mga nakaraan, ipagpapatuloy ang natatanging kaalaman. Para sa lahat ng panahon, magbukas ng kapayapaan. Hindi ako magpapakumbaba sa kahit sino. Ito ang nawalang estilo ng suntok ng Chen. Dahil, habang natalo ni Matsugami Haruno, ay nakakuha ng tunay na kahulugan. Hindi ito posible. Magaling, Dahay ay talagang ang bayani ng aming Chen Village. Ga siya. Para sa lahat, maghiganti. Sa wakas, nakaharap ako sa may tunay na kakayahan. Sa loob ng 10 taon, lagi kong inaasam na muling tumayo sa harap ng mga Hapon sa araw na ito. Ang ama mo ay nanalo sa akin sa pamamagitan ng panlilinlang. Ngayon, hindi ko nabibigyan ng pagkakataon. Wala na. Mamatay na ang ama ko. Tatay, ibinubuhos mo ang sarili mong buhay sa paglalaban. Walang kwentang ama. Wala kang ibang alam. Magpakitang gilas lang ang una. Payo ko sa'yo, ibaba mo na lang ang batang to sa entablado. Baka maging ulila na lang siya. Ang cute-cute, puro daldal lang. Kahit mawala si Dahay ngayon, mawawala siyang isang bayani. Magiging anak si Xiaowan ng martir. Aalagaan siya ng buong baryo. Ikaw na babae, sa batang to, masungit at mapanlait ka rin naman. Bakit ngayon, iba na ang mukha mo? Sa harap ng digmaan, walang personalan.
Para labanan kayong mga taksil na Hapones. Kahit ang aso sa Baryo Chen, magkakaisa para kayo rin kayong lahat. Ikaw. Pa, Akala ko talaga malakas ang Chen Family Fist. Huling hirit na lang pala. Matandang to. Sakitin ka na. Tatapusin na kita ngayon. Ngayon, dumating na ang huling hantungan mo. Yun pala siya. Hindi talaga nagsinungaling. Totoo pa lang. Si Chen Xiaowan talaga ang pinakamagaling sa buong mundo. Hindi. Isang batang babae lang siya. Paano siya mananalo sa mundo ng martial arts? pinahamak mo ang mga mamamayan ng api at ng abuso. Sinabi mong walang magaling sa Daxia. Isang babae lang, pero ganyan kalakas. Ano naman kung babae ako? Kaya ng babae na ipagtanggol ang bayan laban sa mga mananakop. Kaya ng babae na ipaglaban ang hustisya, sugpuin ang malakas. Tulungan ang mahina, pwede ring maging pinakamagaling sa mundo ang isang babae. At kayong mga Hapones ay ipinipit ko sa lupa. Ngayon, sa aking ama, sa lahat ng mamamayan ng Daxia, lumuhod kayo at humingi ng tawad. Tapos, dalhin ninyo ang mga asong Hapones ninyo at umalis kayo sa Chenjia Village. Hinayaan mo kung mapahiya ng ganito. Alam mo ba ang estado ko sa Hapon? Ang alam ko lang, ang panalo ang hari, ang talo ang magnanakaw. Lumuhod ka. Dahil sa kayabangan mo, dahil sa pananakit mo sa mga inosente, dahil sa paghamak mo sa Daxia, na nag-aangking numero 1 sa Hapon. Nakakagaan talaga ng loob. Mga Hapon, narating mo rin ang araw na ito. Umalis na tayo. Mula ngayon wala na akong inang katulad mo. Kayo, mga Hapon, kung makapasok pa kayo sa Barangay Chen, patay nang walang paalam. Ako si Matsugami Tsuru. Kailanman ay hindi pa natalo sa buhay ko. Ipapatikim ko sa iyo ang kapangyarihan ng lihim na sining ng Hapon. Hindi ako maaaring matalo. Ano naman kung uminom ka ng gamot? Ano naman kung sabay-sabay kayong lahat? Hindi pa rin kayo makakagalaw. Kahit isang daliri ko lang, ako, si Chen Xiaowan. Ito ang dapat na lakas ng loob ng aming angka na Chen sa Daxia. Talagang walang katulad sa buong mundo. Ngayon ko lang nalaman na ang mga babae ng Daxia ay hindi rin mahihina. Si Chen Xiaowan, mag-isa. Kayang buhatin ang buong Barangay Chen. Anak, ikaw ang ipinagmamalaki ko. Si Xiaowan ang ipinagmamalaki ng Daxia. Aminado ako, hindi kita kayang talunin. Ngunit maliban sa iyo, lahat ay hindi dapat mabuhay. Patayin silang lahat. Lahat ng mandirigma, protektahan ang mga sibilyan. Sigurado ka bang gagawin mo ito, Matsugami Tsuru? Ang mga mapaminsalang aksyon mo ay magdudulot ng digmaan sa pagitan ng ating dalawang bansa, ang dakilang siya at Hapon, magdurusa ang mga karaniwang mamamayan. Libu-libong sundalo ang mamamatay sa labanan. Itigil mo na ito. Kami, mga taga-Hapon, ay mas mataas kaysa sa inyong mga taga-dakilang siya. Ang ilang iyon ay para lang namang pumisa ng ilang langgam. Malamang, ang emperador ay hindi rin ito maaalala. Tama ka. Kahit ngayon, kung patayin ko ang lahat ng tao sa inyong barangay ng Chen, sa tingin mo ba, pahalagahan kayo ng dakilang siya? Maaaring, para sa tinatawag nilang kapayapaan. Magbubulag-bulagan sila. Hahaha. 60 taon na ang nakalipas. Ang aming angkan na Matsugami ay nakasakit sa inyong barangay ng Lin. Ngayon, muling magliliwanag ang karangalan ng aking mga ninuno. Patayin silang lahat. Patayin, ipaghiganti ang aming mga ninuno. Hindi ito magandang paraan kung magpapatuloy tayo ng ganito. Kailangan natin ng tulong at mabilisan.
Sino ang nagmamalabis sa loob ng teritoryo ng dakilang siya? Nandito na ang Provincial Master. Dala niya ang plaka ng pinakamahusay sa buong mundo. May pag-asa na tayo. Pamilya Matsugami. Ano ang ginagawa ninyo? Hindi ko maintindihan. Pinapatay ko ang mga tao ng Dacia, mga walang kwentang mga anak. Lahat ng mga taksil na Hapon, ibagsak ang mga armas. Natalo sa labanan, gumawa ng aksyon sa mga ordinaryong mamamayan, kayong mga walang hiya, walang konsensya. Sino ang nagsabi na ang lahat ng aming mga ninuno, bawat isa ay may dugo sa mga kamay, dugo ng mga mamamayan ng Dacia, likas sa amin ang pagpatay, lalo na pagpatay sa mga Dacia. Ikaw, Kayong mga hayop. Patayin siya. Ang Dacia at Hapon ay hindi magkasundo. Gamitin ang kanyang ulo bilang alay sa mga namatay na mamamayan. ipapakita ko sa iyo ang mga ninuno mo ngayon. Aba, Ha? Dito ka tumaga. Huwag. Si Matsugami Tsuru ang pinakamagaling na mandirigma sa Hapon. At siya ang tagapag-ugnay at embahador ng kapayapaan sa Dacia. Kung mamatay siya sa Barangay Chen, magagalit na lubos ang emperador. At magkakaroon ng digmaan sa Dacia. kung gusto nilang lumaban sila. Hindi ako takot. Ang aming mga ninuno ay mga general na nakipaglaban sa digmaan. Mga elite. Ang pakikipagdigma sa mga Hapones, hindi ito ikinatatakot ng lahat ng mandirigma ng Dacia, pati na ng mga mamamayan, at hindi rin sila uurong. Ngunit ang kapayapaang tinatamasa ng Dacia ngayon ay galing sa dugot pawis ng ating mga bayani. Kung magkakaroon muli ng digmaan, tiyak na magdudulot ito ng mas maraming nasawi at pinsala. Ang pagtitiis ay nagdudulot ng kapayapaan. Ito ay para mabuhay ang mas maraming tao. Tizin, dinusta niya ang aking ama. Inapi ang aking Dacia. Walang respeto. Pumatay ng kapwa. Paano ko titiisin? Paano titiisin ng mga nawalan ng mahal sa buhay? Paano? Ngunit, kailangang unahin ang mas malaking kapakanan. Pag-isipan mo itong mabuti, Isang tabi mo yung malaking kapakanan. Ang alam ko, kapag pumatay ka, dapat kang mabayaran ng buhay. wag. Alam ko na mga duwag kayo. Kahit pinatay ko ang tatay niya, ang lolo niya, at ang anak niyang babae, kailangan pa rin kayong magbigay daan sa mga Hapon, magalang, at kami palayasin. Naintindihan mo na ba? Ang angkan namin, ang Matsugami, ay may mahusay na dugo. Mas mataas ang aming uri. Ang buhay namin ay mas mahalaga kaysa sa mga insekto sa Chenja Village. Kahit ang pinuno ng martial arts world ay tumayo sa harap ko, kailangan pa rin siyang magpakita ng respeto. Umalis kayo! Lahat ng Hapon, umalis! Sino ang nagsabi na aalis kami? Hindi pa ako nagsawa. Matsugami. Pinatawad ko na ang buhay mo. Ano pa ang gusto mo? Nainis ako sa inyo. Gusto kong lahat ng narito ay lumuhod at magbigay ng 3 malakas na pagyuko sa akin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Pinatay mo ang mga tao sa Chenjia Village. At ngayon, gusto mo pa kami ang humingi ng tawad? Hayop ka! Tama. Ang paghingi ng tawad sa mga mahal na Hapon ay isang biyaya para sa Chenjia Village. Kung hindi kayo susunod, papatay ako ng 10 pa para masaya ako. Kahit patayin ko ang buong village, hindi kayo makakagalaw sa akin. Maaaring humingi ng tawad, pero wag na ang pagluhod. Humihingi ng paumanhin. Inaapi na tayo ng ganito. Tayo pa ang magsusori sa kanya? Walang ganitong prinsipyo sa mundo. Sabi ko, dapat unahin ang mas malaking larawan. Kung ang Hapon at ang Dacia ay magiging magkaaway, baka makipag-alyansa pa sila sa ibang 7 bansa at salakayin tayo. Kapag nasira ang kasunduan sa kapayapaan, 1,000,000 kaaway ang papasok sa Dacia. Mahirap pigilan ang kanilang sandatahan. Nanghina na bago pa lumaban. Yan ba ang mas malaking larawan? Hayaan lang ang dating mga tulisan na pumasok sa Dacia, pumatay ng mga kababayan, at hamakin ang ating mga bayani? Walang paggalang sa batas. Napakayabang. Yan ba ang tinatawag na mas malaking larawan? Ang kapayapaan ay nakakamit sa pakikipaglaban, hindi sa pagluhod. Mula noon, ang Dacia ay isang lahing may tapang at dignidad. Mabuti pang mamatay ng nakatayo, kaysa humingi ng nakaluhod. Ang mga tuhod ng mga Daxiano ay hindi kailanman luluhod sa kaaway. Gustong magpaumanhin tayo? Panaginip lang yan. Mamatay man, hindi susunod. Handang ibuwis ang matandang buhay na ito. Nakita ko na ang katapangan ng mga Daxiano.
Pero kahit ang pinakamapangahas na lobo, may punto ng kahinaan. Tatay, Kung ang punto ng kahinaan ay nasa akin, Kahit sino ka pang pinakamalakas sa mundo, kailangan mong lumuhod sa harap ko at dilaan ang sapatos ko. tatay, punyeta. Kung gusto mo siyang iligtas, subukan mo. Tingnan natin kung mas mabilis ang galaw mo o ang suntok ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabi ko na, gusto kong lahat kayo ay lumuhod at humingi ng tawad sa amin. Kung hindi, baka ang tatay mo ay hindi na mabuhay. Si Chen Dahai ang nagtanggol sa Chenjia Village. Hindi natin pwedeng hayaan na mamatay siya sa kamay ng kaaway. Pangako mo, pag lumuhod kami, pakakawalan mo siya. Siyempre, sa harap ng mga master na ito, basta kayong lahat ay lumuhod ng maayos sa harap ko, hindi ko siya papatayin. Kung ang pagluhod lang ang kailangan para mailigtas si Dahai, gagawin ko. Tito, ituring mo na lang ito bilang bayad sa mga utang ko sa'yo? wag. O, ikaw na, ang pinakamagaling sa Daxia. Pipiliin mo ba ang iyong dangal o ang buhay ng iyong ama? Wag, Xiaowan. Huwag kang luluhod. Ikaw ang ipinagmamalaki ng Daxia. Ako'y isang sirang katawan lamang. Hindi karapat-dapat mabuhay. Salamat sa inyong lahat dahil iniluhod ninyo ang inyong sarili para iligtas ako. Ang lahat ng martial arts na natutunan ko ay para lang ipagtanggol ang ating bayan. Nagawa ko na iyon, kaya wala na akong pagsisisi kung mamatay ako. Hindi. Bawal ang mga Hapones na manlulusob sa loob ng dakilang siya. Ikaw, pinatay mo ang anak ko. Lahat ng lalaban sa dakilang siya, kahit sa anuhan, papatayin. Ikaw, anong gagawin mo? Mga tauhan, patayin ninyo siya. 80 taon na ang nakalipas, sinakop ninyong mga Hapones ang aming lupain at pinahirapan ang aming mga mamamayan. Ngayon, babayaran ninyo ng dugo ang inyong mga kasalanan. Ngayong patay na ang anak mo, sumunod ka na rin sa impyerno. Ikaw naman ang susunod. Pinabayaan mo ang iyong pinagmulan. Ipinagkanulo mo ang bansa para sa pansariling kapakanan. Hinangaan mo ang dayuhan at kinainisan ang sarili mong lahi. Nakalimutan mo na ang puot ng bansa at ang galit ng pamilya. Nababaliw na kayong lahat. Narito na ang pinuno ng samahan ng mga dalubhasang mandirigma. Ngayon, pupunta ako sa inyo para dumalaw. May dala akong mamahaling regalo para sa pinakamagaling na mandirigma ng Daxia, Chen Xiaowan. Hindi ko inakalang sa Barangay Chen ay may mangyayaring ganito. Kapag nakabalik na ako, magpapadala ng hukbo ang emperador. Ang inyong Daxia ay talagang magwawakas na. Pangulo, ako ang may kasalanan sa nangyari ngayon. Kung magkakagiyera ang Daxia at Hapon dahil sa akin, handa akong mamatay ng 1000 ulit. Huwag kang mag-alala, may paraan pa ito. Matagal ng takot sa kamatayan ang mga Hapones. Laging naghahangad ng kapakinabangan at hindi nila kinikilala ang kanilang mga kamag-anak. Kailangan lang ng konting pakana at mapipigilan na natin sila. Ano ito? Nagtanim na ako sa inyong dalawa ng mga bulating lason. Kailangan ninyong kumuha ng antidote sa Daxia tuwing 6 na buwan. Kung hindi, magdudusa kayo ng sobra. Parang dinudurog ang puso ng libu-libong langgam. Gusto mong maghiganti para sa anak mo o gusto mong mabuhay? Pag-isipan mong mabuti. Ang galing ng paraan mo, Pangulo. Hanga kami sa iyo. Salamat, Pangulo ng Samahan ng Mandirigma. Hintayin ninyo lang. Babalik ako para mag-higanti. Pagpupugay sa pinakamagaling sa buong mundo. Pagpupugay sa pinakamagaling sa buong mundo?